Ang Devil Emperor. Credit to the author. 201 hanggang 208. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matandang Marshall, maaari ba kaming sumama sa hukbo mo kapag umalis ka na? Para ay cheer ka. Si Ethan ay mukhang walang kapintasan na parang isang bagong silang na kumukurap sa malalaking mata niya. Natigilan si Raisin, sinampal ang sarili gamit ang kanyang namamagang kamay, at nauutol na hinahanap ang tamang sagot. Kailangan na lang niyang ipagmalaki ang pagkakamit ng hustisya para sa angkan ng Larson. Ngayon, nakuha na niya ang nararapat na dahilan. Anong dahilan ang sapat para makalusot dito? Naramdaman ni Brandon ang kalagayan ng kanyang ninong at umikot ang mga mata. Katie, wala Kindstone, sigurado ka bang Hell Valley ito? May ebidensya ka ba? Seryosong bagay ito. Kung aatakehin ang 7 bahay ng walang makatwirang pag-atake, babangon ang buong imperyo laban sa atin. Sige, iyon din ang inaalala ko. Mabilis na nakabawi si Raisin at tinitigan ang Katie wala at ang magkapatid habang nagtatanong ng may pag-aalala, mayroon ba kayong patunay? Nagkatinginan sina Ethan at ang magkakapatid, kumunot ang noo. Nalipol ang mga elder at venerable ng 3 bahay. Paano sila makakakuha ng ebidensya ngayon? Matapos bamulong ng ilang sandali, nagsalita si Ethan, masyadong mabilis silang tumakas at walang naiwan. Bamantong hininga si Raisin nang nakahinga ng maluwag, saka sinenyasan si Brandon bilang pasasalamat sa pag-alis ng batong iyon sa kanyang puso, dahil walang patunay, ako. Bagamat ang pagsingit ni Ethan ay nagpagulo kay Raisin, gaano man kabilis ang kanilang pagtakbo, ang kanilang mga especially Iya, ang Ren clan at si Reger, ang ating dating nakatatanda, kasama ang kanyang anak, ay naiwan at nasa ating pangangalaga. Sapat na sigurong patunay iyon. Pahiwatig ni Raisin kay Brandon para humingi ng tulong. Si Brandon ang pinakamatalino at pinakamatino sa 4 na tigre. Nasa kanya na ngayon ang responsibilidad na pangalagaan ang reputasyon ng hukbo ng Drake, at hayaan na lang itong mawala. Umiling si Brandon, ang isang especially Iya na walang kwenta, na walang kaugnayan sa sinuman mula sa Hell Valley, ay halos hindi maituturing na patunay. Tama. Umiling si Raisin sa pagkadismaya, hindi ko naman sinusubukang iwasan ito, pero nakatali ang mga kamay ko ng walang matibay na ebidensya. Kung hindi ay agad sana akong sumama kasama ang aking hukbo, tinapakan ng Hell Valley sa lupa. Umuungal ng may sigasig, bamantong hininga si Raisin sa huli, habang tinaasan si Brandon ng thumbs up sa tusong boses. Palihim ding tumango si Brandon. Ang kanilang matandang Marshal ay isang sundalo, napupuot sa kasamaan ng husto, ngunit hindi mainitin ang ulo. Hindi niya basta-basta maaaring atakihin ang mahahalagang 7 bahay ng basta-basta. O sisirain nito ang Titans. Habang si Ethan ay walang pakialam. Maaaring masunog ang mundo sa lahat ng kanyang inaalala, basta't mamatay ang kanyang mga kaaway sa apoy. Nang makitang hindi madaling mapilitan si Raisin na gumawa ng kaaway mula sa Hell Valley, itinuro niya ang sunod-sunod na mga walang kwentang dahilan, kumunot ang noo ni Ethan. Anong gagawin? Paano ko mapapagalitan si Raisin at ang mga walang hiya na yan? Kahit maliit na labanan lang ay mas mabuti na kaysa wala. Ang plano ni Ethan ay katulad ng ginawa niya noong labanan sa Rockland City. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sama ng loob sa pagitan ng angkan ng Larson at ng 7 bahay ay lilipat sa sama ng loob sa pagitan ni Raisin ng 4 pillars at ng 7 bahay. Mapapanatili niya ng kaligtasan at kagalingan ng Larson clan ng ilang taon man lang. Nakita ni Ethan na malayong mangyari ang pagpuksa sa Hell Valley sa lalong madaling panahon kaya hindi niya ginawa ang lahat ng mga paghahandang ito para doon. Gusto niyang si Raisin ang maging mukha ng Larson clan at ipaalam sa lahat na kailangan nilang dumaan sa Marshall bago makarating sa mga ito. Pero itong matandang kambing ay patuloy na umiiwas. Lumingalinga si Ethan habang malalim ang iniisip. Katie, wala Kindstone, iniulat ng ating mga iskot ang 3 lumulutang na ilaw sa itaas ng Rockland City. Ano ang mga iyon? Biglang pumasok si Kapitan Peyton sa tolda. Tumaas ang kilay ni Ethan at lumabas ang lahat. Sa itaas, 3 liwanag nga ang umiikot sa kalangitan. Pabago-bago ang kanilang mga galaw, parang mga langaw na walang daan pa uwi. Jade sleep yan. Nagulat si Raisin, Frank, kunin mo yan at tingnan mo kung sino ang nagpadala. Naiintindihan ko. Ikinuyom ni Frank ang kanyang mga kamay.
Ngunit bago pa siya kumilos, isang figure ang kumislap sa kalangitan kasabay ng dagandong. Nasalo nito ang mga piraso ng jade at sa isang iglap ay bumalik. Natulala sina Raisin at ang apat na general. Si Ethan ay isang ikalimang patong pa lamang ng Bone Tempering Cultivator, at kayang lumipad ng kasing bilis ng isang eksperto sa Profound Heaven. At ang kanyang mga pakpak ng kidlat ay kayang umikot sa ere, na parang buhay. Nakakagulat para kay Clanhead na ihanda ang mga hanay ng mga nasa ikalimang baitang at walang sino man ang umaasa sa ganitong kakayahan mula sa batang Katie wala. Kailangang maisip ng isa kung ano ang magiging mga mukha nila kapag napagtanto nilang ang kanyang bilis ay hindi limitado sa katumbas ng Profound Heaven stage, at napatay na niya ang maraming kilalang eksperto sa Profound Heaven sa Titans. Pero dahil ngayon lang sila nakabalik galing sa larangan ng digmaan, wala pa rin silang alam kung gaano kakilakilabot ang dedikado at masugid na lingkod na ito ng angkan ng Larsen. Natatawa si Ethan sa kanilang reaksyon, at sinimulang tingnan ang tatlong jade slips saka siya humajejek. Marshall Drake, hindi ka ba naghahanap ng patunay? Heto na, hihihi. Kinuha ni Raisin ang 3 piraso ng jade ng may pag-aalinlangan. Ngunit nang mabasa niya ang mga ito, dumilim ang kanyang mukha at nagmura sa loob-loob. Punong-puno ba ng mga ugok ang 3 bahay na ito? Hindi ba kaya dinala nila ang mga jade slip na ito bago umalis? Ito ay sina Hell Valley, Pilking Hall, at ang 3 pinuno ng sambahayan ni Mary Woods na nagpapadala ng kanilang mga utos sa kanilang mga nakatatanda at mga kagalang-galang. Kapag dumating ang isang jade slip na ipinadala sa pamamagitan ng mensahe, tanging ang kani-kanilang nakatatanda lamang ang makakakuha nito sa pamamagitan ng isang partikular na kilos. Kung sakaling walang kumuha nito, ang jade slip ay lulutang-lutang sa loob ng 2 oras bago tuluyang ibalik sa nagpadala. Nakakalungkot na ang mga mahahalagang matatanda at kagalang-galang na ito sa Rockland City ay matagal nang pumanaw. Ang mga piraso ng jade ay lumutang ng walang ginagawa at itinuring ito ni Ethan bilang kinakailangang di mapapasubali ang patunay upang paandarin si Raisin. Marshall Drake, sapat na ba ito? Ngumiti si Ethan sa loob-loob niya, ngunit kalmado pa rin ang mukha niya gaya ng dati. Nagsalita si Raisin ng may puot, tama na. Patunay ba ito, walang aberya? Oo naman. Kaya kailan namin maaasahan na susugod ka sa Hell Valley? Seryoso ang mukha ni Raisin, kakailanganin ko ang pagsang-ayon ng kamahalan para mailipat ang hukbo. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko ang ebidensya sa korte at tiyak na bibigyan ng hustisya ang angkan ng Larsen. Ngumiti si Ethan, basta gagawin mo. Marshall, hindi ba't mas magiging madali kung makakaharap mo rin sina Pilking Hall at Mary Woods dahil ikaw ang bahala dyan? Tingnan mo, kasama rin sila sa walang kapintasan. Nakaramdam ng sakit ng ulo si Raisin, sapat na ang kasamaan ng Hell Valley, gusto mo na rin bang malutas ang 2 iyon? Bakit hindi mo ulitin ang kasaysayan at dumiretso sa isang ganap na digmaan laban sa 7 bahay tulad ng 1,000 taon na ang nakalilipas? Malungkot na ngumiti si Raisin, magre-report ako sa kanyang kamahalan at susundin ko ang kanyang desisyon. Ayos lang din yan. Tumanggaw si Ethan. Pagkatapos ay may naalala siya, pero Marshall, dahil babalik ka na sa korte, maaari mo bang isama ang isang maliit na bagay sa iyong ulat? Ano, mayroon pa. Natigilan si Raisin. Ilang bahay nga ba ang natapakan mo? Napakamot ng ilong si Ethan, medyo mahirap siguro ito. Alam naming gumagawa sila sa likod ng mga eksena, pero wala pitin matibay na ebidensya tungkol sa kanila. Nasa kay Marshall na yan kung gusto mo silang banggitin. Yung nasa likod ng 3 bahay. Sino? Nanginginig ang boses ni Raisin. Ngumiti si Ethan at mahinang nagsalita, hahaha, para kay Marshall ay walang mahalaga. Pero para sa amin, isang maliit na angkan, isa itong higanti. Sa ilalim lamang ng pakpak ni Marshall kami mabubuhay. Sino nga ba talaga sila? Nag-aalala na si Raisin. Regent Estate. Napasinghap, hindi lang si Raisin, kundi pati ang mga general ay labis na nagulat. Nakakainis ba ang angkan ng Larsen o ano? Hindi lang ang 3 bahay ang nasaktan, kundi pati ang Regent Estate. Maaaring hindi natatakot si Raisin sa Regent Estate, ngunit ang kanyang pagkatalo ay magiging kapahamak. Ang kanyang hukbong Drake ang siyang depensa ng bansa, paano ito masisira sa digmaang sibil? Anong problema, Marshall Drake?
Kumurap si Ethan sa kanyang malalaking mata. Nagmamadaling umalis si Raisin kasama ang apat niyang inaanak dahil sa takot na mabasa ni Ethan ang kanyang nararamdaman. Ang galing-galing ninyo, pero hindi ako maaaring magdesisyon ng padalos-dalos dito. Babalik ako sa kampo at pag-iisipan ko ito. Bakit bigla akong nahihilo? Marshall Drake, kung hindi mo kami papansinin, paano naman ang pangako mong ginawa mo sa harap ng spirit tablet ng clan head na bigyan kami ng hustisya? Sigaw ni Ethan habang inilalabas niya sila. Sumigaw si Dexter, Godfa, Marshall, nangako ka sa akin. Sige, tapat ako sa aking salita. Gayunpaman, hayaan mo muna akong pag-usapan ito. Ang aking kampo ay 10 milya lamang ang layo mula rito. Kapag nandito ako, walang mang-iistorbo sa iyo. Hayaan na natin dyan, paalam na. Mabilis na ikinuyom ni Raisin ang kanyang kamay, saka tumakbo palayo. Tinignan ng apat na tigre ng Titan si Andrea sa huling pagkakataon at sinundan din ito. Nawala sila sa sumunod na segundo. Napangiti si Ethan nang makita silang nakaalis agad. Maaaring ayaw makipagkumpetensya nitong si Marshall Drake sa 7 bahay, pero nangako siya sa atin ng kaligtasan kahit papaano. Kuya Kindstone, sabi ni Dexter, kailangan ko ba talagang sumali sa hukbo ng Marshall? Siyempre naman. Swerte mo na sanayin ka ni Raisin, ang lalaking humawak sa mga hangganan sa loob ng ilang dekada, kasama ang 4 na tigre sa ilalim niya. Bakit hindi mo gawin kung ganoon? Hindi ba siya nabighani sa mga hanay mo? Sumanghel si Ethan, tulad ng kasabihan, ang isang mabuting tao ay hindi nagpapatala. Bakit pa ako pupunta? Star Reader, itinuturo siya bilang isang tapat sa Diyos, tapat at matuwid na tao na hindi gumagawa ng masama. O isa siyang napakatalinong tao para umiwas sa pagpapatala. Kung gayon, paano naman ako? Tinitigan siya ni Ethan at malamig na nagsalita, sumama ka kay Raisin, o kaya'y mag-cultivate ka ng 20 oras sa isang araw. Hukbo, narito na ako. Tumakbo palabas si Dexter sa takot. Ngumiti si Andrea, sa kabang-ulong, Ethan, paano kung mabaigo ang paggawa sa kanya bilang inaanak? Ipapakasal mo ba ako para maging kapantay ng 4 pillars? Siguro. Nagsalita si Ethan na parang halata naman, tungkol sa kasal sa politika, ang paggamit sa iyo para makuha ang 4 na haligi ay isa ring magandang hakbang. Sa katunayan, kami ang tunay na mananalo dito. Mas makakabuti pa nga kung ipapakasal mo si Hendrik sa kanya. Napaka-impulsive niya at madaling gamitin. Mapunta ka sa impyerno. Sinaman siya ng tingin ni Andrea at sinipa siya palabas ng bundok bago umalis ng may galit. Kumain ng lupa si Ethan bago pa man siya makatayo at sumigaw sa likuran niya, ano ba to? Hindi ba't para sa angkan ng Larson ang lahat ng ito? Isa pa, ano pa nga ba ang magiging epekto kung hindi mo naman pakakasalan? Lalo lamang nitong pinalala ang galit ni Andrea habang mas mabilis siyang tumatakbo. Sa ibang lugar, bumaba ang grupo ni Raisin sa bundok habang nagmamadaling umakyat, sa takot na baka habulin sila ni Ethan ng may mas labis na kahilingan. Biglang tumigil si Brandon na nakakunot ang noo, Marshall, bakit parang may kakaiba akong pakiramdam na pinaglaruan tayo? Tumigil din ang iba, ngayon ay napansin nilang may kakaiba sa lahat ng ito. Sa kanilang paglalakbay sa Blackwind Mountain, wala silang napag-usapan, ngunit nauwi sila sa isang inaanak at isang mabigat na responsibilidad. Sa huli, sila ngayon ay nakatali na sa angkan ng Larson. Hanggang sa puntong magkakasama silang maglalaban ng 4 na bahay. Anong nangyayari dito? Napakamot ng ulo sina Raisin at ang mga tigre sa lubos na pagkalito. 202. Tagasalin, Star Reader. Patnugot, Sil Avon. Pagkalipas ng 2 linggo, matiyagang naglilinang si Ethan, sinasamantala ang maikling oras na bihira niyang makayanan. Kailangan niyang asikasuhin ang bawat maliliit na bagay sa angkan ng Larson nitong mga nakaraang araw. Tungkulin niya bilang isang KT-wala na siguraduhing maayos ang lahat. Dagdag pa rito, kailangan niyang bantayan ang mga gwardya at ang cultivation ng Shadow Corp. Kaya naman apektuhan ang sarili niyang pagsasanay. Dahil si Dexter ay inaanak na ngayon ni Raisin, kinailangan din niyang palagiang ihatid ang batang Panginoong ito sa kampo ni Raisin at patibayin ang kanilang ugnayan. Noong una ay medyo magulo ang kanilang mga pakikipag-ugnayan, kung saan masama ang loob ni Raisin, ngunit naging matalas ang isip ng bata at unti-unting nagustuhan ang matanda. Di nagtagal, tinatrato siya ni Marshall na parang paborito niya.
Kahit alam niya ang balak ng angkan ng Larsen, pumayag pa rin siya sa sandaling iyon dahil sa kawalang ingat. At naging napakalapit nila kaya't si Dexter ay nanatili sa kampo ng hukbong Drake na 10 milya ang layo sa loob ng 2 o 3 araw paminsan-minsan. Labis na nakahinga si Ethan nang marinig ito. Sa wakas ay nagpakita na ng resulta ang pares ng ninong at ninang na ito. Biglang nagmulat ng mga mata si Ethan at ngumiti ng masama, hihihi, nag-aalala na ako na wala akong dahilan para hikayatin ang matandang iyon na sugurin ka. Pero sino ang mag-aakala na ikaw pala ang pupunta? Wala nang mas hihigit pa rito. Matandang Peyton. Lumabas si Ethan at sumigaw. Sumugod si Kapitan Peyton sa kanya at hinawakan ang mga kamay nito, Katie wala Kindstone, ano ang kailangan mo sa akin? Pumunta ka sa kampo ng hukbong Drake at sabihin mo sa matanda, may dumating na problema sa angkan ng Larsen. Ano, atake ng kalaban? Saan? Maaari ko bang makita? Si Kapitan Peyton ay lalong nababalisa sa kanyang pagmamadali palabas. Napangiti si Ethan, tigilan mo na ang pagdadahilan mo. Huwag mo nang alalahanin yan at humingi ka na lang ng tulong. Napakamot ng ulo si Kapitan Peyton, nagtataka. Pero dahil sinabi ito ni Ethan, kailangan niyang sundin ang utos nito. Tutal, ang bawat galaw ni Ethan ay maingat na ginawa at tiyak na may mabuting dahilan para dito. Basta't susundin nila ang mga tagubilin niya, magiging maayos ang lahat. Ngumiti si Ethan habang tumatakbo si Kapitan Peyton na parang hangin. Pagkatapos ay lumipad din siya patungo sa gate ng Rockland City. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga tao malapit sa pasukan ng Rockland City, mga tao mula sa Veiled Dragon Pavilion, Drifting Flowers Edifice, at Sword Marquis Abode. Tumingin si Benjo sa kabila ng mga tarangkahan ng may pag-aalala, iniisip ko kung nagsimula na ba ang pag-atake. Sana ay hindi pa tayo huli. Kung sakaling nagkaroon ng pag-atake, malamang ay nangyari na ito dahil sa sobrang tahimik ng lungsod. Gayunpaman. Bulong ni Rufus, ipinagbabawal sa atin ang Rockland City sa 7 bahay. Hindi ba dapat muna natin itong bantayan? Natahimik ang lahat. Hindi nila alam kung paano nakapasok ang Hell Valley at ang iba pa sa lungsod, ngunit isang bagay ang tiyak, hindi sila basta-basta pumasok. Kung papasok sila at matuklasan, dagdag pa rito ang posibilidad na mawasak ang angkan ng Larsen, sila ang babagsak sa huli. Dahil sa humihinang pamilya ng imperyo, hindi sila gaanong magdurusa, ngunit ang Regent Estate ay hindi ganoon kabait. Para akusahan nila ang mga ito ng paghihimagsik gamit ang dahilan na ito. Mahuhulog sila sa kanilang patibong. Pero hindi nila malalaman ang sitwasyon kung hindi muna papasok, at hindi rin naman sila pwedeng manatili lang dito at mag-isip-isip. Mahirap talaga kahit anong piliin ang gawin. Bumantong hininga si Benjo at tinapik ang kanyang gininto ang tungkod na may ulo ng dragon, kailangan gawin ng isang tao ang dapat niyang gawin. Tara na. Pagkatapos ay pinangunahan niya sina Iris at Peony Overseers papunta sa mga gate. Tumanggaw sina Rufus at Renden, hindi rin nalalayo sa kanila. Maaaring kilala si Lola bilang ginang ng bakal, ngunit ang dalawang lalaking ito ay kasing matapang din niya. Hindi nila pinansin ang pagbabawal at anumang mga patibong na maaaring nakalagay, at dumiretso sa harapang gate papasok sa Rockland City. Benjo, tumigil ka. Isang sigaw ang narinig mula sa itaas at may mga figurang hamarang sa kanilang dinadaanan. Kung titingnang mabuti, malinaw na sila ay mga tao mula sa Hell Valley, Pilking Hall, at Mary Woods. Naningkit ang mga mata ni Benjo, Panginoon ng Lambak, ano ang ibig sabihin nito? Hihihi, alam na nating lahat kung bakit tayo nandito. Sayang naman, huli na kayo. Nagsimulang tumawa ang grupo ni Wanshan at Boyet. Kumunat ang noo ni Benjo, ang ibig mong sabihin ay. Tama, alam naming pupunta ka para tulungan ang angkan ng Larsen. Pero kahit gaano ka pa kabilas sumugod dito, mas mabilis pa ba ito kaysa sa mensaheng natatanggap ni Jade? Humph, may sikreto akong ibibigay sa iyo. Kung tama ang kalkulasyon ko, matagal nang natanggap ng ating mga puwersang nakatago sa Rockland City ang ating mga utos at sinalakay ang angkan ng Larsen 2 linggo na ang nakalilipas. Sa ngayon, ang angkan ng Larsen ay dapat na isa na lamang tambak ng mga bangkay, hahaha. Tumawa si Boyet, at agad na sumama ang iba. Hindi mapakali sina Benjo at Rufus. Ang lahat ng ito ay dahil sa tugon ng pamilya ng imperyo.
Kung sila ay magiging mas pasibo pa, ang kampanya ng Regent Estate ay hindi mapipigilan, kung saan ang tatlong bahay na ito ang kanilang unang target. Sa isang iglap, ang Drifting Flowers Edifice, Sword Marquis Abode, at Veiled Dragon Pavilion ay napunta sa isang napipintong panganib. Ngunit pagkatapos, isang walang pakialam na tawa ang umalangaw-ngaw, umaasa ako na mapatawad ninyo ako sa inyong mga puso. Mukhang labis namin kayong binaygo. Mahigit isang buwan nang hindi nakakakita ng dugo ang angkan ng Larsen, kahit isang manok man lang. Gulat silang napalingon nang makita ang isang binata na may masamang ngisi sa mukha, nakasandal sa mga pintuan ng lungsod. Ethan. Sabay-sabay silang sumigaw. Tuwang-tuwa ang grupo ni Jackson. Dahil nandito ang batang ito, tapos na ang kaligtasan ng angkan ng Larsen. At sa kabaligtaran, ang grupo ni Wanshan ay napuno ng pangamba. Maliban sa ikalimang elder ng Hell Valley, wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Ethan noon. Pero dahil nakita na nila ang Hellkill Order, kilala na nila ang hitsura nito. Hindi ba dapat ay papatayin ka pa uwi? Paano? Nabigla si Wanshan. Napangisi si Ethan ng masama, ang ibig mong sabihin ay yung mga bangkay na supot ng buto. Hihihi. Lahat sila ay namatay sa mga kamay ko, walang exception. Imposible yan. Sigaw ng grupo ni Wanshan, hindi man lang nang ahas na maniwala sa ganoong kalungkot na balita. Ang Hell Valley at Merrywoods ay nagpadala ng tig-2 elder sa ikalimang patong ng Profound Heaven Stage, ang mga pundasyon ng kanilang mga bahay, maging ang Regent Estate ay binigyan ng 2 peak Profound Heaven expert. Kahit ang ika-9 na patong ng Profound Heaven Cultivator ay hindi kayang patayin silang lahat, kaya paano magiging posible para sa isang ika-5 patong ng Bone Tempering Ethan? Madaling nakita ni Ethan ang mga ito at ngumiti, tinatawag mo bang malakas ang isang eksperto sa ika-5 antas ng Profound Heaven pataas? Hahaha, hindi naman sila ganoon ang itsura. Sa punto mo, ganoon nga. Itinuro ni Ethan ang kanyang suntok, nang may paghamak, kunin natin ito mula sa itaas. Walang duda na ang mga matatanda ni Merrywoods ay mga baliw. Ibig kong sabihin, sino ba ang pumipikit ng kanyang mga mata kapag nag-aambush? Naging madali para sa akin na sumunod sa kanila at sinigurado na mananatili silang nakapikit magpakailanman. Hihihi, hulaan mo kung saan mahusay si Merrywoods. Umabot sa kanilang isipan ang lahat ng pagsasaya hanggang sa sila ay mabaliw. Paf! Paf! Pinigilan ni na Iris Overseer at Peony Overseer ang kanilang tawa, habang si Luban ay namumula na parang alimango. Tinignan siya ni Boyet at Wanshan ng may pagkondena, ganyan ba dapat ang klase ng mga hanggal na ipapadala mo? Tungkol naman sa Regent Estate, grabe, masyado silang kampante, lagi akong minamaliit. Sabihin mo nga sa akin, dapat ba akong maliitin? Tungkol naman sa katapusan ng lahat ng arroganting matatanda, sigurado akong madali ninyong malalaman yan, mga Ginoo. Napapikit si Ethan. Sumangayon silang lahat sa kanilang mga puso. Kung may pagkakamali man ang Regent Estate, iyon ay pagmamataas. Bagamat kung isa sa alang-alang ang kanilang kapangyarihan, hindi naman talaga iyon isang malaking kahinaan. Pero sa harap ng isang kakaibang tulad ni Ethan, para silang mga kordero na papunta sa katayan. Kumusta naman ang pangatlo at pang-apat kong elder? Tahol ni Wanshan. Ngumisi si Ethan at sinabihan siya, Panginoon ng Lambak, kalma lang, syempre namatay din sila. Pero hindi mo ako masisisi dyan. Sino ang nagsabi sa kanila na maging mga ponse? Ang magagawa ko lang ay tuparin ang kanilang minamahal na hiling at ipadala sila sa kanilang masayang paglalakbay ng magkasama, upang hindi kailanman maghiwalay kahit sa kabilang buhay, hihihi. Ano? Nanginig si Wanshan. Alam na niya na ito ang mangyayari, pero mahirap tanggapin ang katotohanan ito hanggat hindi pa ito kailangang ipaliwanag ni Ethan sa kanya. Galit na galit ang ika-5 elder ng Hell Valley. Ninakawan na ni Ethan ang braso niya, at ngayon ay 2 na sa mga kapatid niya. Galit na galit siya, Ethan, ikaw o ako? Sok! Linya ko yan. Pangungot siya ni Ethan. Napuno ng gulat ang grupo ni Benjo. Ito ang kanilang pangkalahatang reaksyon simula nang marinig nilang 2 elder mula sa Merrywoods ang napatay. Tutal, 4 ang napatay ni Ethan at 1 ang napinsala niya sa Drifting Flower City, na matagal nang gumuulat sa mundo.
Pero pagkatapos, nabalitaan nila kung paano dumanas ng parehong kapalaran ang mga elder ng Hell Valley at Regent Estate, kahit na mas malakas ang mga elder ng Regent Estate kaysa sa Diamondback Ape. Malinaw nitong ipinahihiwatig na ang mga nakatatanda sa dalawa paten bahay ay hindi naman talaga mahina. At kahit na ganoon, napatay niya silang 6 ng perpekto, at nakalabas mula roon ng walang kahit isang galos. Ito ang tunay na dahilan ng kanilang pagkabigla. Lalo na kay Benjo, nakakagising lang, at nahihirapang harapin ang isang mundong napakabilis magbago. Ang 7 iginagalang na bahay ay hindi lamang kinutya kundi pinagtawanan pa ng husto. Isang bagyo ang nagbabadya na magpapagulo sa hanay ng 7 bahay. Nanginig ang mga mata ni Benjo. Nakatuon ang kanyang tingin kay Ethan, ngunit, habang kumikinang ang mga ito. 203. Ethan, bulok na punk, ililibing kita ngayon. Umiiyak na parang banshee, tinitigan ni Wanshan si Ethan ng may pulang mga mata. Inilalabas din ni Boyet at Luban ang kanilang uhaw sa dugo. Naging alerto sina Rufus at Rendan. Dahil ligtas si Ethan, syempre kailangan nilang tumalon para iligtas siya. Ganito rin ang pumasok sa isip ni Benjo. Para sa kapakinabangan ng Drifting Flowers Edifice, kinailangang makalabas ng ligtas si Ethan. Naging gulo ang lahat sa isang iglap, habang 6 na House Lord ang nakapalibot kay Ethan habang nagbabantay sila sa reaksyon ng isa't isa. Bawat isa ay dahil sa sarili nilang makasariling pagnanasa. Samantala, si Ethan ay masigla, bahagyang tumalon paatras at dumaan sa mga gate ng lungsod. Pagkatapos ay itinuro niya si Wanshan na may panunuya, mga matandang utot, halika't hulihin ninyo ako kung may lakas ng loob kayo. Hindi ninyo magagalaw kahit isang hibla ng buhok ko kahit saan pa tayo napunta. Lalo na iyon dito, sa aking nasasakupan. Mayroon bang gustong kumuha? Ethan. Matagal nang nauubusan ng pasensya si Wanshan sa mga panunokso ni Ethan, umuungal habang sinusundan siya kasama ang iba pa. Dahil sa dami ng mga eksperto sa Profound Heaven na gustong-gusto nang lumunin ang puso niya, kahit si Ethan ay nakaramdam ng kaunting pagkalito. Sumugod ang grupo ni Benjo para harangan sila, ngunit matagal nang handa ang grupo ni Wanshan. Palm na may bahagharing ulap. Si Boyet ang nasa pinakahuli, lumingon at ibinuka ang kanyang mga braso. Lumipad ang 7 kulay na ambon patungo kina Benjo at sa iba pa, huminto at umatras sa takot. Maghiwalay kayo. Hahaha, ang talino. Tumawa ng may pagmamalaki si Boyet. Ngunit nang makita ang iba paten miyembro ng grupo ni Wanshan na hinahabol si Ethan, lalong tumindi ang pagkabalisa ni Benjo. Kahit gaano pa kagaling si Ethan, o gaano man karami ang mga eksperto sa Profound Heaven na nagamit niya, wala ni isa sa kanila ang naniwala na ito ay mula sa isang direktang laban, bagkus ay nanalo sila sa pamamagitan ng tuso at panlilinlang. Sa pagkakataong ito, ang koponan ni Wanshan ay hinahabol na siya. Sa ganitong desperadong sitwasyon, kahit pa may kakayahan si Ethan na maging Diyos, napakaliit pa rin ang kanyang pagkakataong mabuhay. Pero, sa di malamang dahilan, relax pa rin ang mga kasama ni Ethan gaya ng dati, at nagkaroon pa ng oras para bigyan sila ng kanyang kakaibang masamang ngiti. Nagdulot ito ng alarma sa galit na isipan ni Wanshan. Hindi niya lubos maisip kung bakit. Swoosh! Bigla, kasabay ng isang malakas na tunog, isang malabughaw na liwanag ang lumapag sa gitna ng mga gate ng Rockland City. Nasa kalagitnaan ng paglipad ang koponan ni Wanshan ng isang alon ng malabughaw na kapangyarihan ang sumiklab mula sa liwanag at nagpabagsak sa kanila. Nang sila ay makabawi, natano nila ang isang 10 talampakang haba ng malabughaw na talim na hugis gasuklay, na may 7 talampakang haba ng hawakan na nakaukit ng isang asul na dragon at isang 3 talampakang haba ng talim na nagpapaputok ng nakasisilaw na pulang sinag. Ipinahayag nito ang pagkauhaw nito sa pagtikim ng dugo ng bawat isa na nahawakan nito. At sa talim ay isang kumikinang na imahe ng pilak na dragon. Sumigaw sa takot ang team ni Wanshan, espiritual na sandata ng ika-6 na baitang, Dragon Slaying Crescent Blade. Hahaha, ikaw Wanshan, hindi ko inakalang makikilala mo ang aking mapagkakatiwalaang kasama sa labanan. Isang matandang boses ang umalangaw-ngaw, kasunod si Raisin na lumulutang sa tabi ng gasuklay na talam. Kinuha ito na parang wala lang, at nagsimulang tumunog ang espada ng mga ungol na parang dragon.
Dinala ng apat na tigre ng Titan si Dexter kay Ethan. Nakatitig sila sa koponan ni Wanshan, habang inilalabas ang kanilang kahangahangang mga aura. Manhid ang anit, hindi kailanman naisip ni Wanshan ang senaryong ito. Ang pagbaba ng dakilang marshal ng Titans, ang Diyos ng digmaan na si Raisin, sa Rockland City, isang bayan sa liblib na lugar. Napanganga ang grupo ni Benjo dahil sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Marshal, sa pagitan natin ito at ng punk. Sana ay hindi ka makikialam. Nang inig ang noo ni Wanshan, ang kanyang kalooban ay lubhang bumabagsak. Habang inihahampas ang talam, umungal si Raisin, haha, ang yayaman niyan. Inutusan ako ng emperador na ipagtanggol ang Rockland City, at ipinahihiwatig mo na ang mga casual mong salita ay mas mabigat kaysa sa kamahalan. Humph! Ikaw Wanshan, malamang napunta sa ulo mo ang prestihiyo ng pitong bahay at nakalimutan mo ang iyong lugar. Ano, ang utos ng emperador? Nang inig si Wanshan, ang kanyang mukha ay parang papel na maputi. Ang puso ng iba piten mga pinuno ng kapulungan ay bumagsak sa pinakamalalim na antas. Ang buong layunin ng operasyon ng Rockland City ay upang subukan ang kita ng pamilyang imperial. Kung ang angkan ng Larsen ay mawasak at hindi papansinin ng pamilyang imperial, tataas pa ang kanilang nakasusuklam na kay-abangan para lumunin ang lahat ng iba piten bahay habang lubos na binabaliwala ang pamilyang imperial. Ngunit ngayon ay nagkita sila ng harapan ni Raisin, ang Diyos ng digmaan, ng hangganan. Ito ang babala ng emperador sa pitong bahay, na pumila. Sa pagkakataong ito, talagang hinaplos nila ang puwita ng tigre. Bamantong hininga si Wanshan, puno ng hinanakit. Ayaw niyang kumapa ng kahit ano, pero pinilit siya ng Regent Estate. Ngayong nakaalis na ang tigre sa bundok, iiwasan na lang ng Regent Estate ang sisi, at hahayaan na lang silang madapa. Pagkatapos, gagawa ang emperador ng malupit na halimbawa ng tatlong bahay na ito. Nagtinginan ng tatlong pinuno ng kapulungan, handang sumabog sa luha. Tuwang-tuwa ang grupo ni Benjo sa kanilang paghihirap. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang siglo, nanindigan ang pamilya ng imperyo. Dapat nitong mapigilan ang kay-abangan ng Regent Estate sa hinaharap. Kahit papaano, lubos nitong maaantala ang kanilang planong lumunin ang pitong bahay. Nagreklamo si Wanshan at ikinuyom ang kanyang mga kamay, Marshal, dahil alam mong nagbabantay ka sa Rockland City, hindi ako tatawid doon. Gayunpaman, pinatay ni Ethan ang marami sa ating mga elder at pinigilan pa ang braso ng aking ikalimang elder. Hinihiling ko sa iyo na ibigay mo siya sa amin upang hawakan. Ang malaking pabor na ito ay babayaran balang araw ng ating tatlong bahay. Dahil wala na ang pagpunta sa Rockland City, hindi naman ganoon kasama ang pagwasak kay Ethan. Nakakunot ang noo ni Raisin at ibinaling ang kanyang mga mata kay Ethan na parang hindi makapaniwala, na para bang ito ang unang beses na nakita niya ito, totoo ba ang sinabi niya? Ang apat na tigre ng Titans ay nakatingin din sa kanya ng may pagkamangha. Noong una ay humanga sila na ang isang kabataan ay kayang humawak ng posisyon bilang katiwala sa isang angkan. Ito ay isang pambihirang pangyayari nga. Pero sino ba naman ang mag-aakalang ang batang ito ay napakagaling, napakapangit, para pumatay siya ng napakaraming matatanda sa pitong bahay. Marahil ang pagsasabi sa kanila ngayon na hindi lang tumigil sa pagpatay sa mga matatanda si Ethan at gumawa pa ng hakbang sa pagpatay sa pangalawang batang Panginoon ng Regent Estate, ay maaaring maging dahilan upang tumigil sa paggana ang kanilang mga utak. Aba! Naipit si Ethan sa gitna. Kaya pinili niya ang ibang landas, ang hilahin si Dexter paarap at murahin si Wanshan, anong pinagsasasabi mo? Alam mo ba kung gaano tayo kalapit kay Marshal Drake, ha? Paano ka nang ahas na hilingin kay Marshal Drake na ibigay ako sa kanya? Nakakahiya yan. Lahat sila ay masyadong tanga para sumagot. Si Raisin ay namuhay gamit ang espada, araw-araw na lumalaban sa hangganan. Wala kang kaugnayan sa kanya, wala. Kaya gaano kayo kalapit sa isa't isa? Pagkatapos ay tumawa si Ethan bilang tugon sa kanilang naisip. Tinapik niya ang balikat ni Dexter, Humph, grupo kayo ng mga hanggal na walang alam. Ang ating batang Panginoon ay si Dexter, ang ikalimang inaanak ni Marshal Drake. Ano ba yang sasabihin mo? Ang mapurol at gulat na mga titig ay sumilay kay Raisin.
Ang dakila at makapangyarihang Diyos ng digmaan, pangalawa sa apat na haligi, si Raisin, ay tumayo at kinuha ang batang Panginoon ng isang ikatlong uri ng angkan. Mas magiging hindi ba nararapat ang ugnayang ito kaysa rito? Kahit na ginawa ito sa hindi gaanong marangal na paraan at halos kalahating buwan pa lamang, napilitan si Raisin na tumango. Nakakagulat. Nakakagulat. Para sa angkan ng Larsen na yakapin ang isang napakalaking puno ay parang isang ibong-ibon na nagiging phoenix. Kung pag-uusapan ng kasikatan, si Dexter ay kasing husay ng mga henyo ng pitong bahay. Bata, huwag mong pilitin. Dahil alam na alam ni Raisin kung saan pupunta si Ethan, binalaan niya ang batang iyon. Tumawa si Ethan bilang tugon, hiniram ang kapangyarihan ng lalaki para mas lalong lumakas ang pag-iyak. Ikaw Wanshan, may ideya ka ba kung sino ako? Ako ang kaitiwala ng dakilang angkan ng Larsen, ang pinagkakatiwalaang katulong ng batang binibini at batang Panginoon. Ang paghingi kay Marshall na ibigay ako ay parang paghingi sa aking batang Panginoon, katulad ng pagpapaubaya ni Marshall sa isa sa kanyang apat na general. Ngayon, sabihin mo sa akin, papayag ba si Marshall? Papayag ba si batang Panginoon? Papayag ba ang ating milyon-milyong sundalong Drake? Iyon ay may inaasahang epekto ng pagdudulot ng takot sa kanilang mga buto. Paano nga ba nakapagpatalo ang 1,000,000 mandirigma sa isang simpleng bagay? Paano? Kayang-kaya ng lalaking ito na gawin ang lahat. Isa pa, nang ahas kapitin hilingin kay Marshall na ibigay ako. Humph, paano mananagot ang mga bahay ninyo sa pagpatay na ginawa ninyo sa angkan ng Larsen ilang araw na ang nakalipas? Napahawak si Ethan sa kanyang dibdib dahil sa sakit sa kanyang boses, sumigaw siya, at sumangot, "Oh, kawawang 100,000 kapas palad kong kaluluwa sa aking angkan, paano ninyo nagawang ninakaw sa amin ang mga ito?" Paf! Paf! Pinipigilan ni Wanshan ang dugo na nagbabantang lumabas. Ang mga angkan ng Ren at Collins ang nagsilbing mga mata at tainga niya sa Rockland City, kaya kahit papaano ay alam niya ang mga pangunahing katotohanan tungkol sa angkan ng Larsen. Anong 100,000 lalaki? Hindi kailanman nagkaroon ng mga yan ang pangatlong uri ng angkan mo. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kahit ang 7 bahay ng mga Maharlika ay wala namang ganoon karaming tao. Nagsimulang manginig ang mga pisngi ng bawat isa roon at nababalutan ng maitim na ulap ang kanilang mga mukha. Maging si Rufus, na siyang pinakamatalik na kaibigan ni Ethan, ay napakamot sa kanyang ulo dahil sa pagkalito. Naiintindihan ko na binabago mo ang mga ito, pero hindi ba pwedeng maging mas makatotohanan ka? Pero nagsisimula pa lang si Ethan, at nag-uutos ng mga paratang sa mga kawawang lalaki, bukod sa kasuklam-suklam at di makataong pagpatay na inyong ginawa, ang pinakamalaking krimen ninyo ay ang pagsuway sa pinakamagaling, at pinakasagradong banal na emperador ng Titans. Malinaw na sinabi ng ating banal na emperador na ipinagbabawal ang lugar na ito para sa 7 bahay, pero nang ahas kayong pumunta rito at magdulot ng kaguluhan. Hindi na ito pagsuway, kundi isang simpleng pag-aalsa. Marshall Drake, bilang pinakamahalagang makabayan ng bansa, paano mo hahayaang mangyari ang ganitong gawain sa harap mismo ng iyong mga mata? Dapat mong saktan kaagad, kunin ang kanilang mga ulo at pagbayarin sila sa kanilang mga krimen. Tiyak na hindi ka parurusahan ng emperador sa pag-alis sa imperyo ng mga kasuklam-suklam na halimaw na ito. Opo, Ninong, dadalhin ko ang mga sundalo rito upang durugan ang impyernong lambak at protektahan ang kabanalan ng ating banal na emperador, ang iyong pusong makabayan, ang pag-asa ng sambayanan. Habang mainit ang bakal, ikinuyom ni Dexter ang kanyang mga kamay at humingi ng pahintulot kay Raisin na sunduin ang 1,000,000 pinunong hukbong Drake. Parang gusto ni Raisin na magmura ngayon, paano natapos ang usapan ng 2 batang ito sa pangungutya sa hukbo sa Hell Valley. Hindi ito biro, kundi ang simula ng digmaang sibil. Natulala ang koponan ni Wanshan. Katwiran naman ang kanilang kahilingan, para maayos ang kanilang sama ng loob kay Ethan. Paano ito naging dahilan para habulin sila ni Raisin at ipadala pa ang milyon-milyong sundalo para sa kanilang mga ulo? Tiningnan ni Wanshan ang iba at nakita niyang pinagpapawisan na ang lahat.
Kung ang mga batang ito ang nag-udyok kay Raisin ng sapat na katagalan, ang mga batang iyon ang talagang mag-uudyok sa kanya na magpadala ng hukbo para bunutin ang milenyo-longlong pundasyon ng Hell Valley. Si Lavan, naku. Natawa ako ng husto. Pero napaisip ako, bakit sa novel update, napakababa ng rating ng nobelang ito? Parang 3. Siguro, binabasa, maintindihan ang humor. Pero, ano sa tingin ninyo? 204. Marshall Drake, hindi ka dapat maniwala sa kalokohan ng mga batang ito at tumingin sa mga bagay-bagay mula sa ibang perspektibo. Digmaang sibil, mga taong namamatay sa kaliwat kanan. Sigurado akong gusto mong maiwasan iyon. Nagmadaling ikinuyong ni Wanshan ang kanyang mga kamay kay Raisin at nagsalita ng may pag-aalala. Ang iba pa sa kanyang koponan ay nakamasid sa anumang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Marshall. Kung babagsakin ni Raisin ang Hell Valley, ang susunod na mangyayari ay ang kanilang mga bahay. Biglang naging mabigat ang atmosfera, dahilan para mahirapan akong huminga. Hinaplos ni Raisin ang kanyang balbas, at nang makita ni Ethan na iginalaw niya ang kanyang braso nang walang pakialam, agad siyang kumilos. Valley Lord, ang lakas ng loob mo, nautusan si Marshall kung sino ang aatakehin at kung sino ang isusuko. Siguradong kinukuha mo na ang milyong sundalong iyon para sa iyo. Ipinadala ni Wanshan ang lahat ng kanyang puot sa kanyang titig kay Ethan. Matagal na sana niyang natalo si Ethan at napatay ang tinek na ito sa kanyang tagiliran ngayon kung wala si Raisin para tulungan ito. Nakakatawa, ganoon din ang takbo ng isip ni Raisin. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, umaasang makakapag-isip-isip siya sa mapangahas na parveno na ito dahil sa paggamit niya sa kanyang hukbo. Tanging ang utos ng emperador na protektahan ang angkan ng Larsen ang pumihil sa kanya na sakupin ang buhay ng walang hiya na punk na ito. Hindi sa Hell Valley ang hukbo ko, at tiyak na hindi sa iyo iyon. Ikaw na ano ba yan na Katie wala, sino ka sa akala mo para kumatawan sa hukbo ko kung magyayabang ka? Nagawa mo patent takutin ang Maringel na 7 noble houses. Sabik ka na bang magsimula ng digmaang sibil? Salamat sa Diyos at si Ethan ay walang kaalam-alam sina Wanshan at Raisin sa iniisip ng isa't isa dahil kung hindi ay manganginig sila habang tinatapos ang paglalaro ng mga bata. Huminga ng malalim si Wanshan para pigilan ang galit at ilabas ang katahimikan. Pinili niyang bitawan ang kilos ng kanyang Panginoon sa bahay, at ikinuyom ang kanyang mga kamay, at nagsalita sa mahirap na tono, Marshall Drake, umatras lang tayo. Dahil ipinagtatanggol mo ang Rockland City, hindi kami maglalakas loob na makialam. Tungkol naman kay Ethan, ayaw namin siya. Handa akong gawin ito para sa iyo at kalimutan ang ngayon. Ano ang masasabi mo? Lord ng Lambak, pinatay ng punk na iyon. Sigaw ng ikalimang elder, ngunit ang songgit ni Wanshan, tumahimik ka, hindi mo ba nakikitang si Marshall Drake ang namamahala rito? Mula kay Raisin, kumarap ang matanda sa nanunuyang si Ethan at galit na umalis. Dahil naiintindihan na niya kung saan patungo ang Hell Valley at ayaw niyang makita ang pag-ikot na ito na lalong hindi makontrol, bumantong hininga si Raisin sa katumango. Habang ang lahat ng tao roon ay naghahangad ng pag-ibig at kapayapaan, may isa namang nag-alab ang loob na makita ang magkabilang panig na parang langis at tubig. Kaya't sumingit siya nang tatapusin na sana ni Raisin ang pangyayaring ito nang tumatawa, Panginoon ng Lambak, nananaginip ka siguro kung iniisip mong ganoon kadali makakatakas. Nakalimutan mo na ba ang 100,000 kalalakihang pinatay mo sa aking angkan, ang mga kaawa-awang nawawalang kaluluwa na hindi makahanap ng kapayapaan? Tumahimik ka. Pero sabay na sinigawan siya ni Raisin at Wanshan. Nanghihina at alam ni Ethan kung kailan dapat huminto, kaya tahimik siyang tumayo roon, hindi man lang sumilip, na parang isang anghel. Ang kanyang ginawa ay nakapagpahiya sa iba. Ang batang ito ay magpapakumbaba sa kahit anong anyo, walang pakialam, isang tunay na parvenu. Sayang lang ang talento niya bilang isang Katie wala. Nauutal na sabi ni Raisin. Nakita niyang si Kindstone ay naging isang kaibig-ibig na kuting mula sa pagiging isang nangangagat na aso, na parang hindi nasabi ang lahat ng walang pakundangang pananalita, at nawalan na ng masabi. Sa huli ay ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, ikaw Wanshan, hahayaan na lang natin ang bagay na ito rito. Gayunpaman, nararamdaman kong kailangan kong ipaalala sa iyo, Valley Lord Yu, ang imperyong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni Yuan, hindi ng iyong bakuran. Tatandaan ko ang payo ni Marshall.
Paalam. Nagbigay si Wansha ng huling pagsaludo at umalis kasama ang iba. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang lumipas, narinig niya ang kanyang nakakatakot na tono, "Marshall, papunta ka sa Rockland City, nakilala mo na ba ang ilan sa aking mga tauhan?" Ah! Iiling na sana si Raisin. Kumikinang na parang mga bituin ang mga mata ni Ethan at hinawakan ang ginintoang tiket na ito ng may ngiti, at lumapit, "Panginoon ng Lambak, napakatapang ng apat na general ng Marshall, paano nila nasayang ang oras nila sa mga walang kwentang tao? Hahaha, hinihimok kita na bumalik at alagaan ang kanilang mga pamilya, at itigil ang pabaya na pag-uugali ng iyong mga tauhan. Ang Rockland City ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at umalis ng gusto mo." Paf! Paf! Sumubsob ang dugo kay Wanshan, namumula ang mga mata. "Raisin, napakasama mo talaga. Tatandaan ko ang utang na ito." Gusto lang niyang tanungin si Raisin kung ano ang nangyari sa kanyang mga tauhan na nagtatago sa Rockland City. Ngunit dumating ang Marshal pagkatapos ng labanan at walang kaalam-alam sa nangyari. Naunawaan ni Ethan ang kanyang intensyon at nakapaghanda ng isang matalinong tugon. Para kay Raisin, malabo ang linyang ito. Inisip niya na isa lamang itong babala kay Wansha na huwag gumawa ng gulo gayong mayroon siyang apat na malalakas na inaanak sa kanyang tabi. Gayunpaman, narinig ng pangkat ni Wansha ang ipinahihiwatig na kahulugan. Ang katapangan ng apat na general, na hindi pinapansin ang mga tauhan ng Hell Valley, ay nagpapahiwatig na ang apat na kahangahangang mga ninong na ito ay kayang hawakan ang kanilang mga tauhan na nagtatago sa lungsod. Pero ang sumunod na parirala ang talagang nagpatindi ng takot, na itinuro na si Raisin ang nag-utos ng pagpatay sa kanilang lahat. Namula ang mga mata ng tatlong pinuno ng sambahayan, kinakagat ng kanilang mga kuko ang kanilang mga kamay. Hinula ni Ethan na ang tatlong lalaki ay direktang maglilipat ng kanilang galit mula sa angkan ng Larsen patungo sa Raisin. Paano nga ba nila malilimutan ang matinding pagkawala ng tatlong elder at tatlong venerable? Marshall, dapat gawin ang lahat ng nasa loob ng itinakdang limitasyon. Pero lumampas ka ng husto. Sumanghel si Wanshan at bumunot sa langit, iniwan ang kanyang mga huling salita ng puot, "Raisin, dalangin ko na magkita tayong muli sa lalong madaling panahon." Nagdududa ako na ang isang ganoong katindaang hanggal ay maaaring maging Diyos ng digmaan magpakailanman. Hoy! Nakita mo ba, Marshall? Hinayaan mo lang sila, tapos puro galit lang ang kapalit. Bumusina pa si Ethan. Naligaw si Raisin at ang kanyang mga general, walang kaalam-alam na gagawin silang mga patsi ni Ethan. Nakakapagtaka, bakit biglang may galit sa pagitan natin? Kumunat ang noo ni Raisin ngunit hindi niya ito maintindihan at bumaantong hininga habang umiiling, wala ng mga lalaking may integridad sa paligid. Alam kong mas makabubuti ang turuan sila ng leksyon. Sigaw ni Hendrik. Tama ka, ikatlong kapatid. Paano kung ikaw ang mamuno sa hukbo at samahan kita sa pagdurog sa kanila? Sige, tama na. Dexter, ano ba ang sinabi ko sa iyo? Huwag mong gamitin ang banner ko para magpasikat at mangasar sa mahihina. Tinitigan ni Raisin si Dexter at saka nagmura, ganoon ba kadaling pakilyusan ang hukbo ng Drake? Yumuko si Dexter at hindi na muling naglakas loob na magsalita. Ngunit hindi nito napigilan ang ngiti ng paggalang ni Ethan, mali si Marshall dito. Paano maituturing na mahina ang pitong bahay kung tayo ang pinag-iinitan? Nagulat si Raisin, may punto siya. Ngunit pagkatapos ay tumugon siya at tumitig, at ikaw, Katie wala Kindstone, halos tumigil na ang lahat bago ka pa magsimulang magsalita, palagi mo silang kinukutya at inuudyukan. Ikaw, ang mga inagawa ng ari-arian, ang mga mahihina, ay ginalit mo lang ang malalakas hanggang sa umubo sila ng dugo. Nagtawanan ang lahat, lalo na sina Iris at Peony Overseers. Itinago nila ang kanilang mga ngiti habang naaalala ang pag-arte ng peking si Ken sa Drifting Flower City. Nagkibit balikat si Ethan at itinago ang kanyang iniisip, baka siya ang maging tampulan ng galit ng matandang Marshall. Bumantong hininga si Raisin, pinakalma ang galit sa kanyang puso, pagkatapos ay ikinuyom ang kanyang mga kamay sa grupo ni Benjo, alam kong iba kayo sa kanila, pumarito kayo para lutisin ang sitwasyon at hindi para palakihin ito. Ngunit nasa ilalim ako ng utos ng imperyo at hindi ko kayo maaaring papasukin sa Rockland City.
Naiintindihan namin. Gumanti naman ng senadorya si Benjo. Tumanggaw si Raisin at pumunta sa kanyang mga general, bumalik sa kampo. Teka lang, Marshal. May mga bagay na kailangang asikasuhin ng batang Panginoon sa angkan ng Larsen. Kaya ba niyang? Tumanggaw si Raisin kay Ethan, sige, nagalit ang bata kaya ibibigay ko na siya sa iyo ngayong araw. Humph, ayoko siyang makita ngayon. Pagkatapos ay nawala siya. Lumubog ang mukha ni Dexter, kuya, galit ba sa akin si Ninong? Hahaha, relax lang kapatid, matigas lang ang mukha ni Marshall pero malambot naman ang loob niya. Masyado ka lang niyang pinapaboren para magtagal ang galit niya. Kapag nawala na ang galit niya, magiging maayos din ang lahat. Ngumiti si Brandon sa ere. Nakahinga si Dexter. Ninakawan siya ng ama noong bata pa siya at itinuring na parang ama si Marshall matapos ang napakaraming oras na kasama niya ito. Ginulo ni Ethan ang buhok niya at hinayla siya papalapit kina Rufus, Benjo at sa iba pa, hahaha, mga kasama, ang tagal nating hindi nagkita. Nandito ba kayo para tumulong sa amin? Makakapagpahinga na kayo ng maluwag dahil maayos na ang lahat. Sa pamumuno ng nakababatang kapatid na si Kindstone, ang angkan ng Larsen ay magiging ligtas magpakailanman, hahaha. Sabi ni Jackson at saka nagpakilala, kapatid, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang aming Pavilion Lord, si Rufus. At narito ang Abode Lord ng Sword Marquis Abode. Ipinakilala ni Ethan si Dexter sa tabi niya habang ipinakilala si Jackson. Nang si Benjo na ang magutos, tumanggaw si Benjo bago pa man makayuko si Ethan, tama si Clara tungkol sa iyo, Katie wala Kindstone. Ang isang lalaking makapangyarihan sa panulat at espada ay karapat-dapat maging manugang ng Drifting Flowers Edifice. Nako! Napailing si Ethan nang mapait nang makita ang kakaibang tingin sa mga mata ng lahat. 205. Lola, hindi po kayo pwedeng magsalita ng basta-basta, baka may ibang maintindihan. Napapikit si Ethan at bumaba ang tono, ang pagpunta ko sa Drifting Flowers City ay para lang sa Body Jade Sap. Wala itong kinalaman kay Clara. Pakiusap, huwag na po kayong magsalita ng mga kasinungalingan sa hinaharap. Nagulat si Clara. Ang Drifting Flowers Edifice ay hindi isang salot, kaya bakit mo pinipilit na dumistansya? At ano ang hindi magugustuhan kay Clara? Isa siyang makamundong kagandahan na tinatrato siya ng napakaraming lalaki na parang isang diyosa. Naguluhan din sina Rufus at ang iba pa. Nakayakap ka lang sa isang magandang asawa, bakit ka tumitabi? Hindi ka naman pinapakain ng lason, kaya bakit ang laki ng reaksyon mo? Nag-alab ang galit ng tagapangasiwa ng PNE, at isinumpa siya, Ethan, nasayang ang pagmamahal ni Clara sa iyo. Paano mo nagawang maging ganito ka-disappointing? Humph, disappointment yan. Inilabas ni Ethan ang kanyang dibdib at sumigaw, ako ang nagligtas sa lahat ng Drifting Flowers Edifice, kasama na ang matandang to. Utang ko sayo, mag-squat ka. Nanginginig na sa galit si PNE Overseer. Tama ang mga sinabi niya at wala siyang masabi kahit gusto niya. Kumunat ang noo ni Benjo. Marami na siyang nalakbay noong kabataan niya, pero ni minsan ay hindi pa siya nakakilala ng isang taong may ganitong kapal ng mukha para murahin siya ng harapan. Lalo na't hindi sa isang batang tuta. Hindi basta-basta matatanggap ng Lady of Steel ang ganoong tono kahit pagaling sila sa 7 bahay. Ang pagpapakawala ng masungit na ilong nang hindi siya tinuturuan ng leksyon ay magdudulot ng paniniwala sa iba na ang Drifting Flowers Edifice ay isang palusot lamang. Pero iba si Ethan. Simula nang magising siya, puro kinatatakutan at tsismis lang ang naririnig niya tungkol sa maalamat na binata na ito. At ngayon, nakita niya itong naglalaro ng Hell Valley at Raisin na parang nag-aagawan sa isa't isa. Ang pagiging masama ng isang tuso at mabangis na tao ay magtatapos sa kapahamakan. Alam ng matalinong si Benjo kung sino ang mas madaling ipagpilitan at iligtas ang kanyang prestihiyo at kung sino ang mas mabuting hayaan na lang at pasanin ang bigat nito. Napakalinaw kung saang kategorya na bibilang si Ethan. Ang tanging magagawa niya ay tiisin ito. Bagamat medyo interesado siyang malaman kung anong lakas ng loob ang pumasok sa isip niya para mainas ito sa sinumang bumanggit nito. Humph, walang pusong daga. Ang tanging nagawa na lang ng PNE Overseer ay sampin siya.
Hindi pa rin siya pinansin ni Ethan. Humajejek si Rufus ng mapait habang sinusubukang mamagitan, pareho lang tayo ng panig. Dapat ba tayong magalit sa isang maliit na bagay? Kailangan nating magtuon sa gawain at alisin ang panganib na kinakaharap ng ating apat na bahay. Tama si Lord Long sa pavilion. Patawarin mo sana ang aking bastos na sinabi, Katie wala Kindstone. Ngumiti si Benjo. Sumulyap si Ethan sa kanya at palihim na tumango. Hindi nakakapagtaka na tinawag siyang Lady of Steel ng mga tao, dahil mabait naman siya. Walang kinalaman ang isyu sa kanya, pero alang-alang sa Drifting Flowers edifice, handa siyang tanggapin ang isa para sa team dahil siya ang unang nakapagpalawak ng isang sanga ng oliba. Hindi rin naman naging makatwiran si Ethan, yumuyuko, patawarin mo rin po ang padalos-dalos kong pag-uugali. Tumangaw si Benjo, na may ngiti ng papuri. Bagamat galit pa rin si Peony Overseer para tingnan siya sa mata. Nakikita ko ang lahat ng nandito ngayon, masasabi kong pumayag kayong magtulungan. Biglang naging malungkot ang tono ni Ethan, ibig sabihin niyan ay nagkaisa ang mga layunin ng apat na bahay. O masangkop na sabihin, napunta tayo sa isang sulok at napilitang magkaisa. Tama. Nagpatuloy si Benjo sa kanyang iniwan, si Lord Long, ang pavilion, at si Lord Exy, ay lumahok sa pagtitipon ng 7 bahay sa Regent Estate. Gaya ng hinala ni Katie wala Kindstone, gusto nilang pamunuan ang lahat ng bahay, habang ang Hell Valley at ang iba pa ay nakatayo na sa panig ng Regent Estate. Ah, sabi mo ba, 7 houses gathering. Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Kumislap ang mga mata ni Ethan. Sinimulan ni Benjo na alalahanin ang pulong sa pinakamaliit na detalye. Ano man ang hindi niya nabasa ay ibinigay ni Rufus at Rendan. Nang maintindihan ang nangyari, naglakad-lakad si Ethan nang nakakunot ang noo, nagtataka ako kung bakit hindi pumunta ang Regent Estate sa Rockland City. Nakikita ko na ngayon. Talagang may mabuting ugali ang Estate Lord. Humph! Anong karakter? Si Kuya Kindstone, ang pagpapadala niya sa Hell Valley at ang iba pa ay parang nagpapanggap na duwag talaga siya. Pang-uuyam ni Dexter. Tumawa si Ethan, bulok na bata, kailangan ko sanang turuan ka ng isang malupit na leksyon, baka makatagpo ka ng isang eksperto na labis mong mapapahamak. Tulad ng kasabihan, ang pinakamalupit ay ang mga rehente. Pinatay ko ang isa sa kanyang mga anak, ngunit hindi siya nagngingit-ngit sa galit, nagpadala lamang siya ng mga eksperto para patayin ako sa lungsod ng Rockland. Sa ganitong paraan, medyo kalmado siya. Hindi siya naghangad ng paghihiganti ngunit binalak niyang subukan ang limitasyon ng pamilya ng imperyo. Malinaw na malaki ang ambisyon ng lalaking ito. Ganito dapat kumilos ang isang tao kapag gusto niyang tingnan ang mga bagay-bagay mula sa perspektibo. Bata, magiging pinuno ka rin ng Larsen clan balang araw. Wala akong sasabihin tungkol sa pagiging malakas o pagkakaroon ng tuso, pero isang bagay na hindi mo dapat kalimutan, ang huwag kang mag-alala. Ngumisi si Ethan at tinapik ang ulo ni Dexter. Nahiya silang lahat. Mayroon bang gumabay sa kanilang batang Panginoon sa ganitong paraan sa imperyong ito? Ngunit isang bagay ang tiyak, ang loika ni Ethan ay lubos na makatuwiran. Sa malupit at malupit na mundong ito, ang mga bagay tulad ng habag ay lalo lamang magpapabagsak sa isang tao. Tumingin ng matagal si Benjo kay Ethan, at tumango, mas lalo na sa sarili. Nag-isip sandali si Ethan bago sinabing, sa kasalukuyan, ipinakita na ng pamilya ng imperial ang kanilang paninindigan kaya dapat ay ligtas muna tayo. Habang ang angka ng Larsen, na nasa likod natin si Marshall Drake, ay nasa mas ligtas na posisyon, hahaha. Tumawa si Ethan sa mga walang masabi na manunood na nag-isip, anong malas ang nakita ng lalaking ito para makuha ang suporta ni Raisin. Kapatid na Kindstone, kailan ka pa naging ganito kalapit kay Raisin? Matagal na akong nasa Rockland City at ngayon ko lang narinig ito. Nadaig si Jackson sa kuryosidad. Paano ko ba ito ilalagay? Itinaas ni Ethan ang kanyang baba, habang si Dexter ay sumilay sa pagmamalaki. Siya ang pangalawang pagdating ni Ethan sa mundong ito. Nang inig ang mga mukha ng isa, nagpo-post na naman siya. At dalawa na sila ngayon. Hahaha, kalahating buwan pa lang kaming nagkita ni Marshall.
Ang pagiging malapit namin sa isa't isa sa loob ng maikling panahon ay isang patunay na walang imposible para sa akin. Natatawang sabi ni Ethan. Dagdag ni Dexter na may nakakatakot na tawa, iyon ay dahil wala akong kapantay na talento. Sandali na lang at matutuklasan ng isang tulad ko ang sarili ko bilang disipulo ng ninong, hahaha. Naramdaman ng iba ang maitim na ulap na nagbabadya sa itaas, masamang impluwensya si Ethan. Gayunpaman, ang dakilang Diyos ng digmaan ay sumama pa rin sa kanila sa loob lamang ng kalahating buwan. Ito ay hindi pa naganap noon. Si Benjo ang pinaka-naapektuhan ng balita. May koneksyon siya sa lahat ng malalaking angkan doon ngunit hindi niya kailanman nagawang gawing matibay na pagkakaibigan ang alinman sa mga ito. Tumaas ng husto ang kanyang impresyon kay Ethan. Hindi nakakapagtaka na siya ay naging isang katiwala. Alam niya ang lahat ng bagay. Isinasaalang-alang niya ang lahat kapag pumipili. Marahil kahit si Unwanted Controver ay hindi makakapantay sa kanyang pagiging maingat. Hindi kailanman nangyari na ang isang ikatlong angkan ay makapasok sa unang angkan sa pamamagitan lamang ng isang koneksyon. Sa pamumuno ni Ethan bilang katiwala, tiyak na angat ang angkan ng Larsen laban sa 7 bahay. Sayang at ayaw niyang ikasal sa Drifting Flowers edifice. Panaghoy ni Benjo. Dahil napakahusay ng Larsen clan, dapat na ba nating itigil ang pagsuporta sa Larsen clan? Dahil sawa na si Ethan sa pagiging malandi, nagpa siya si Rufus na magbiro. Nako! Natigilan si Ethan sa pagtawa. Seryoso siyang nagsalita, sa totoo lang, kulang ang Larsen clan sa resources. Isa lang ang naibigay sa amin ng Veiled Dragon Pavilion. Sa anumang kaso, magkakampi na kaming 4 ngayon. Handa ba ang 2 paten bahay na tumulong at hikayatin ang ikatlong uri na ito na umangat? Hindi ba't kumuha ka ng 1 taon na kita gamit ang mga sangkap na kinuha mo noong huling beses na napunta ka sa Drifting Flower City? Ano pa ang gusto mo? Nakatitig na tanong ni Peony Overseer. Ngumiti si Ethan nang may pag-aalinlangan, ngunit hindi itinanggi, mga sangkap lang iyan para sa alchemy. Isa pa, hindi ba't nararapat sa amin ang kahit kaunting pasasalamat sa pagliligtas sa bahay mo? Paano mo masasabing suporta iyon? Tanga ka. Single ni Peony Overseer. Tumawa si Benjo, hahaha, kung magkakasama tayong 4, ang Larsen clan ang magiging pinakamalaking kakampi natin. Ang pagtulong sa inyo ay pagtulong din sa amin. Mula ngayon, ang Drifting Flowers edifice ang magre-resolba sa problema ng sangkap ng Larsen clan. Lola, matalino ka na higit pa sa edad mo. Nag-thumbs up si Ethan. Pinakinis ni Renden ang kanyang balbas, ang Sword Marquis Abode ay dalubhasa sa pagpino ng mga kagamitan at maraming mineral. Pagkatapos ay bibigyan ka namin ng mga bagay na kailangan para makagawa ng mga espiritual na sandata at mga kayamanan ng demonyo. Nagningning ang mga mata ni Ethan at natawa sa loob-loob niya. Maraming gwardya ang angkan ng Larsen, ngunit walang sandata o baluti na isuot sa kanila. Kamakailan lamang ay iniisip niya kung sino ang kanyang huhuberin at lulutasin ang maliit na problemang ito. Ano ba yan, Trent? Masakit ba na hindi mo sinabi sa akin ito ng mas maaga? At tinatawag mo ang sarili mo na kapatid ko. Mura ni Ethan. Pinaikot ni Rufus ang kanyang bigot at nagkibit-balikat, siguro bahala na ang Veiled Dragon Pavilion sa iba pa. Oh, pakiusap, sino pa ba ang nandyan? Ikaw ang pinakamahusay na mga ngalakal sa Titans. Tinaas ni Ethan ang gilid ng kanyang bibig. Nagdulot iyon ng matinding tawanan sa lahat. Dahil dito, sinimulan nilang lahat na makita ang angkan ng Larsen bilang isang maaasahang kakampi. Hindi pa nila alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng angkan ng Larsen, ngunit dahil natatabunan sila ng Raisin, sulit na mamuhunan sa kanila. Naramdaman ni Dexter na mararanasan ng angkan ang isang ginintoang panahon dahil sa dami ng mga mapagkukunang dumarating at pinagtatawanan ng langit, masarap magkaroon ng mga kaibigang nagmumula sa malayo. Pinuri ni Iris Overseer, napakatalino niya, alam niya kung paano sukatin ang isang sitwasyon. Habang nakangiti lahat, ang tagapangasiwa ng Peony ay sumisinghot kay Ethan, totoo, isa siyang matalinong bata at may maayos na asal. Hindi tulad ng ibang kakilala natin. Pagkatapos ay sinabi niya kay Dexter, sabihin mo sa akin, alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Siyempre naman.
Pinag-aral ako ni Kuya Kindstone ng maraming libro nitong mga nakaraang araw para tumagal ang buhay ko. Tumawa si Dexter habang ipinaliwanag, habang dumarami ang mga kapatid na dumarating, mas marami akong masasamantalahan. Isang tunay na kagalakan. Nako! Tinakpi ni Ethan ang kanyang bibig bago pa man siya matapos. Tiningnan siya ng isa pa ng may maitim na mga mukha, may butas sa kanyang mga mata. Isa lamang akong kaitiwala at hindi magaling magturo. Kumurap si Ethan sa kanyang malalaking mata dahil sa kahihiyan. Kumunat ang noo ng isa, sa kabaligtaran, masyado kang mataas ang kwalifikasyon. Isang bagay ang sigurado, ang batang Panginoong ito ay wala ng pag-asa dahil sa mga masasamang loob ni Ethan. 206. Matapos ayusin ang ilang detalye tungkol sa alyansa, naghiwalay na sina Ethan at ang iba pa, at ibinalik si Dexter sa Blackwind Mountain. Pagpasok niya sa gate, sumigaw siya, "Old Peyton." Kararating lang ni Kapitan Peyton at nagmamadaling lumapit kay Ethan, "Kuya Kindstone, utos po ba? Tawagin mo lahat ng humahawak ng mga gawain ng angkan." At saka, tumingin siya ng matagal kay Dexter at bumulong sa tainga ni matandang Peyton. Tumanggaw si Old Peyton at dumiretso sa ginagawa, naiwan si Dexter na walang kaalam-alam at nakatitig kay Ethan. Di nagtagal, nagtipon sa bulwagan sina Andrea, Yuntay, at ang iba Peyton mga opisyal ng angkan. Maging sina Jigo at Sam, na nagbabantay sa 2 sa 4 na hanay ng mga nasa ika-5 baitang, ay naruroon. Nasa upo ang pangkaraniwan si Ethan, nakapatong ang isang paa sa kabila at humihigop ng tsaa. Naguluhan silang lahat. Bakit niya tinawag ang lahat? May nangyari ba? Ang casual na ugali ni Ethan ay malinaw na tumutukoy sa kabaligtaran. Nakangisi, habang pinagmamasdan ang lahat ng naroroon, tinawag ko kayong lahat dito ngayon upang magpatotoo sa opisyal na karapatan ng susunod na pinuno ng angkan. 2 taon na ang nakalipas mula nang sumali ang 3 angkan at ang Rockland City ay tuluyang mapapasailalim sa pamamahala ng angkan ng Larsen. Kami, ang angkan ng Larsen, ay nakatakdang pumasok sa 7 bahay. Ngayon na may alitan sa pagitan nila, binibigyan kami nito ng pinakamagandang pagkakataon na bumangon. Ngunit ang isang ahas ay hindi mabubuhay ng walang ulo, at ngayon ay aayusin namin ang bagay na ito. Hindi ba't ikaw ang ulo ng ahas? Tapos ngayon gusto mo Peyton gawing opisyal, at maghahabol ng power play dito. Umikot ang mga mata ni Yana. Sa kahit anong angkan, ang lahing ito ay tiyak na magdudulot ng matinding pagkabigla, samantalang sa angkan ng Larsen, tawanan lamang. Kahit sina Dexter at Andrea ay natuwa rin. Wala silang pakialam na baka agawin ni Ethan ang posisyon bilang clan head para sa sarili niya. Tutal, si Ethan ang nag-utos sa mga pangyayari sa Larsen clan, at nagdala pa ng 2 malalakas na elder. Kung gusto niya lang talaga ang trabaho, ginawa na sana niya ito noong pinakamahina at pinakamahina pa ang angkan ng Larsen. Bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Kaya naman, para sa magkapatid na Larsen, lahat ay maaaring maging traidor sa angkan, ngunit hindi kailanman para kay Ethan. Dahil lahat ng ginagawa niya ay para sa kanila. Habang tinatapik ang kanyang tasa ng tsaa, ngumiti si Ethan, "Hahaha, ayokong maging pinuno ng angkan. Hindi ko kayang isipin na mananatili akong nakakulong habang buhay. Kaya hiniling ko sa inyo na masaksihan ang magiging titulo ng batang ito bilang susunod na pinuno." Lumingon si Ethan kay Dexter, na nakatingin sa kawalan. Sa puntong ito, nagdala si Kapitan Peyton ng 4 na lalaki sa bulwagan, ang 4 na traidor ng lungsod ng Rockland. Tiniyak ni Ethan na mananatili silang buhay para lang si Dexter ang maghatol. Lumuhod. Tumahol si Kapitan Peyton at natamba ang 4, "Wala akong nagustuhan sa inyo simula nang makita ko kayo, pero sa pagkakataong ito, sarili ninyo lang ang sinisisi ninyo." Nanginig sina Reger at ang 3 pa habang nakayuko ang kanilang mga ulo dahil sa takot. Kumaway si Ethan at isang Steel Essence Great Saber ang bumagsak sa sahig na bato. Napaigtad ang 4, sa sobrang takot halos maihina sila. Plano ba tayong patayin ni Ethan? Humagalpak ng tawa si Ethan at humarap kay Dexter, "Dexter, bilang magiging pinuno ng angkan, tungkulin mong parusahan ang mga traidor na ito." Natigilan ang iba. Ngayon ay napagtanto na nila ang balak ni Ethan.
Pinahawakan niya kay Dexter ang mga traidor ng Larsen clan at ipinakita ang kanyang katapangan bilang clan head. Pero talagang papatayin niya ang isang bata. Hindi sila mapakali at hindi mapigilan ni Dexter ang panginginig. Palagi niyang sinusundan si Ethan, ginagaya ang kilos nito, at ipinagmamalaki pa rin, ngunit kahit minsan ay hindi niya inisip na darating ang araw na mabababad niya ang kanyang mga kamay sa dugo. Hindi man lang sa ganitong kaga. Ethan, sumusobra ka na. Bata pa lang siya. Paano mo siya nagagawang gumawa ng ganito kalupit na mga bagay? Mabilis na niyakap ni Andrea ang kanyang nakababatang kapatid habang nakatingin kay Ethan ang may panunumbat. Hindi rin nakatiis si Kapitan Peyton, at ngumiti ng mapait, kapatid na Kindstone, kailangan pa bang asikasuhin ng batang Panginoon ang mga pesting ito? Hayaan mo akong gawin ito at hindi na kailangang dumihan ng batang Panginoon ang kanyang mga kamay. Tumahimik ka. Ikaw na ba ang susunod na clan head? Si Rhaegar ay isang clan head din, at tanging ang clan head lang ang makakapagpatahimik sa kanya. Matalim na sabi ni Ethan. Napaatras si Kapitan Peyton at nagmuni-muni. Malinaw sa lahat kung ano ang ginagawa ni Ethan, ang itatag ang autoridad ni Dexter sa angkan at simulan siyang maging pinuno ng angkan. Panahon na para hindi na siya isipin ng lahat bilang isang batang walang magawa. Bahagyang tumango sina Jigo at Sam. Maaaring medyo matigas ang ulo ni Ethan, ngunit ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti ng angkan ng Larsen. Kung si Dexter, ang nagngangalang clan head, ay magpapalute sa lahat ng kanyang mga problema sa iba, hindi na niya kakailanganing mag-isip pa at maglalaho na lamang siya. Ginagawa ito ni Ethan para magkaroon ng karapat-dapat na kahalili ang angkan ng Larsen. Naunawaan ng lahat kung gaano pinag-isipan ito ni Ethan. Dumudugo ang puso ni Andrea ngunit tiniis niya ang sarili, itinulak si Dexter patungo kay Kindstone. Malamig na tiningnan siya ni Ethan, hanggang sa tuluyang lumunok ang bata at pinagpawisan. Kuya Kindstone, huwag kang magbiro. Bata pa lang ako. Tumawa ng matamlay si Dexter. Pero ang mukha ni Ethan ay hindi nagbabago at walang awa, ang isang batang walang magulang ay matagal nang hindi bata. Kung hindi mo gagawin ito, pangako ko na balang araw ay mararanasan mo ang massacre na naranasan mo 2 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, pagsisisihan mo na hindi mo inagaw ang kapangyarihan. Nanginginig, bumalik kay Dexter ang malupit na panahong iyon kung kailan niya nakikita ang mga tauhan ng kanyang angkan na Larsen na pinapatay sa kanyang paligid ang Segawan, ang kapatid nitong naghahabol ng buhay at unti-unting nanigas ang kanyang mga mata. Ding! Itinaas ni Dexter ang malaking espada mula sa sahig kasabay ng isang pagtunog. Nang makita siyang papalapit, natakot nang walang malay ang grupo ni Rhaegar. Napatigil agad ang 4 sa pag-atake ni Yuan Chi ni Sam, hindi nila magamit ang sarili nilang cultivation. Wala silang kapangyarihan kahit ang isang 3 taong gulang na bata ay kayang kumitil ng kanilang buhay. Pinanood nila si Dexter na malason sa panlilinlang ni Ethan at sila ay napuno ng takot. Dexter, makinig ka sa akin. Hindi mo ba natatandaan na inalagaan ka ni Tio Collins? Matagal nang magkaibigan ang ating mga angkan. Binigyan pa nga kita ng tirahan. Pagmamakaawa ni Rhaegar, habang nananawagan sa kawalang kasalanan ng bata. Umiling si Orwen, oo, hindi mo ba natatandaan na dinalhan ka ng kuya ng napakaraming laruan noong bumisita ako sa iyong angkan ng Larsen? Huwag mong gawin ito sa amin. Oo, at ate. Sumabay si Rowena sa agos, ngunit kahit gaano niya kahirap intindihin ang kanyang sarili, walang lumabas, tanging isang malungkot na sigaw, nako, hindi ka pa nakilala ni ate. Tapos na ako para sa. Bamantong hininga ang Ren clan head habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman inakala na ang kanilang makapangyarihang angkan sa Rockland City ay mabubuhay pa upang masaksihan ang araw na puputulan ng isang batang may singhot ang kanilang linya. Nanunuya ang lahat ng nasa paligid nila. Walang hiya, walang moral ang mga walang hiya na ito. Handa silang magpakababo hanggat kaya nilang huminga. Gayunpaman, matatag si Dexter, dala ang talam sa kanilang likuran. Ang tili na umaalingaw-ngaw mula sa talam na hinihila ang kanilang requiem, na nagpapanginig sa kanilang mga puso sa tempo nito. Ding!
Sa wakas, sa likuran nila, itinaas ni Dexter ang malaking sable. Narinig nila ang tunog ng talim at nakaramdam ang apat ng lamig na gumagapang sa kanilang gulugod. Patay na ako. Alam nilang binaliwala ni Dexter ang kanilang mga sinabi. Naiisip na nila ang kanilang mga ulo na matutamba, ipipikit ang kanilang mga mata at pagngangalit ng kanilang mga ngipin bilang paghahanda. Malamig na pinagmasdan ni Ethan ang lahat habang iniiwas ni Andrea ang kanyang tingin. Malapit nang masaksihan ng iba ang unang pagpaparusa ng kanilang pinuno ng angkan sa mga traidor. Swoosh! Isang malamig na kislap ang kumislap at ang apat ay nakaramdam ng ginaw, ngunit walang sakit, ni dugong dumb anak. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang hibla ng buhok na unti-unting lumulutang mula sa bawat isa sa kanila. Ang parang batang boses ni Dexter ay may bahid ng kapangyarihan, magkaibigan ang mga angkan nina Larsen at Collins. Tinuruan kami ng aking mga ninuno na maging matatag at matuwid. Hindi ka kailanman naging mabait sa amin, ngunit hindi ako maaaring maging malupit sa iyo. Narinig ko kung paano ginugupitan ng mga sinaunang tao ang kanilang buhok at, dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang pinuno ng angkan, pinutol ko na ang inyong mga sinulid. Ngunit mula ngayon, ang aming mga angkan ay magiging mga estranghero. At sa susunod na magdulot kayo ng pinsala sa amin, ang inyong mga ulo ay iikot. Tungkol naman sa angkan ng Ren, hindi ko sila pinabayaan dahil sa angkan ng Collins, dahil kayo ay pinag-isa sa pamamagitan ng kasal. Kaya't itigil na ninyo ang paghamak sa angkan ng Collins. Isa siyang nakatatanda sa ating angkan ng Larsen, at umaasa akong hindi ko sila makikitang nasa mapait na kalagayan matapos silang palayasin. Malalim pa rin ang bulwagan. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ng lahat si Dexter. Walang nakakaalam na ang isang bata ay may ganitong integridad na nagsasalita tungkol sa hustisya at kabaitan. Tumama ito ng husto kahit sa puso ni Jigo at Sam. Maaaring inosente ang mga sinabi niya, pero buong tapang ang mga sinabi niya. Pero ang paggawa nito ng ganito ay taliwas sa desisyon ni Katie Kingston. Hindi pa nagtagal ang dalawa sa angkan ng Larsen, pero sa isang sulyap ay halata na kung sino ang tunay na amo rito. Nanigas silang lumingon kay Ethan at nakita itong malungkot. Hindi matiis para sa isang tao na makita ang bagong Panginoong kanyang itinaas na sumuway sa kanya sa huli, lalo na kung ikaw ay may kapangyarihan. At ito ay si Ethan, isang lalaking masungit, na inaagaw ang kapangyarihan ayon sa kanyang naisin. Ang gawaing ito ay walang pinagkaiba sa paghamon sa kanyang kapangyarihan. Napabuntong hininga sina Jigo at Sam kay Dexter. Kahit na ikaw ang magiging emperador, noong bata ka pa, kung hindi mo iisipin ang tono mo at makikialam sa digmaan sa pagitan ng mga opisyal, mamamatay ka rin. 207. Nang maramdaman ang hindi natural na ugali ni Ethan, ngumiti ng malapad si Andrea habang nanghihikayat, Ethan, bata pa rin si Dexter. Hindi siya maaaring. Isang mahinang pagkislot ng kamay niya ang pumutol sa kanya. Nakatitig si Ethan kay Dexter, na parang yelo, bata, ito na ba ang huling desisyon mo? Kahit ang isang eksperto sa Profound Heaven ay makakaramdam ng panlalambot ng kanyang mga tuhod at pamamanhid ng anit kapag tinitigan siya ni Ethan na parang ulupong. Basa pa rin ang likod ng kanyang mga tainga ni Dexter at mas malala pa ang epekto. Kahit nag-aalangan, matatag na tumango si Dexter, maaari silang patayin ni Kuya Kingston kung gugustuhin niya. Pero hindi ako naniniwala na dapat silang mamatay sa ating mga kamay. Hay nako, inosente. Tumawa sina Jigo at Sam. Naningkit ang mga mata ni Ethan at humarap sa mga traidor. Ang kanyang tingin ay nagparamdam ng kilabot sa kanilang mga dibdib at parang sisubog ang kanilang mga puso. Sa huli, si Ethan ang may huling desisyon. Ang tanging maganda sa mahinang si Dexter ay ang kanyang titulo bilang magiging pinuno ng angkan ang diin ay sa hinaharap. Pero sa inaasahan ng lahat, tumango si Ethan at bumantong hininga, walang magagawa kung ganoon. Gusto ko talaga silang sayangin, pero dahil nagsalita na ang clan head, gagawin natin ang desisyon niya. Elder yan, palayain mo sila. Bumalik ka ulit. Natulala si Sam, Katie Kingston, sigurado ka ba? Nang matanggap ang isang tango, inalis ni Sam ang kanilang mga paghihigpit at malayang nakagalaw ang traidor.
Maingat nilang pinagmasdan si Ethan habang nagtatakang nakatitig kay Dexter. Hindi sila makapaniwala, hindi makapaniwalang ang walang awang si Ethan ay magpapasakop sa isang batang mahina. Gulong-gulo ang kanilang mga puso, hindi alam ang gagawin. Kaya nagsimula silang yumuko bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanilang mga buhay, ngunit walang ideya kung sino ang pasasalamatan. Naguguluhan pa rin sila. Dapat ba nilang pasalamatan si Ethan o ang bata? Ngayong hindi ka na pinabayaan ng clan head, maglakad ka na. Pero Elder Collins, may kailangan pa rin akong idiin. Kumislap ang mga mata ni Ethan habang bumaba ang tono ng boses, hindi mo kailanman magkakaroon ng pagkakataong gamitin ang Larsen clan para umangat. Nanginginig na naunawaan ni Reger ang nakatagong kahulugan ng kanyang sinabi. Bumantong hininga siya, isinama ang kanyang anak at ang dalawa pa sa pinto. Simple lang ang ibig sabihin ni Ethan. Ang angkan ng Larsen ay sapat na malakas upang ipagtanggol ang 7 bahay. Ang angkan ng Collins ay mayroon ding bahagi sa makapangyarihang angkan na ito ngunit, sa kasamaang palad, nabulag siya ng labis na katanyagan ng 7 bahay at sumakay sa maling bangka. Ang kinabukasan ng angkan ng Larsen ay magiging isa sa patuloy na pag-unlad at hindi na sila maaaring maliitin ng 7 bahay. Ngunit hindi na ito nababahala sa mag-amang ito. Sila mismo ang may gawa nito. Nang makaalis na ang 4, lahat ng mata ay nakatuon kay Ethan, at nakitang kakaiba siya ngayon. Ito ang unang pagkakataon na pinagbigyan niya ang desisyon pabor sa iba. Sa isang bata pa. Hindi bababasa, sa isang bata. Naguluhan din si Dexter. Naalala niya kung paanong sa tuwing sumasagot siya noong tumatakas sila para sa kanilang buhay, binabatikos siya ni Ethan. Sinamantala ni Ethan, isang alipin, ang kalagayan ng kanyang amo at naglabas ng sama ng loob. Ngunit sa pagkakataong ito, Kuya Kindstone, hindi mo ba ako sinisigawan dahil sa pagsuwi mo sa desisyon mo? Kumurap si Dexter. Ngumiti si Ethan, bata, ikaw ang pinuno ng angkan ng Larsen at ako ang kaitiwala. Anumang payo ay payo lang. Nasa iyo kung susundin mo ito. Walang anumang pagsuwi dito. Bukod pa rito, sinabi ko na kailangan mo silang harapin, hindi mo sila basta-basta papatayin. Hindi mahalaga ang pagpapakawalang ilang langgam. Napasigaw ang iba ng mapagtanto, habang hinahangaan din si Ethan. Maaaring tuso at mapanlin lang si Ethan, ngunit lagi niyang inuuna ang kapakanan ng angkan ng Larsen higit sa lahat. Madali sana niyang kontrolado ang lahat, ngunit sa halip ay nagtrabaho siya ng walang pagod upang turuan si Dexter na pangasiwaan ang mga gawain ng angkan. Ito ay isang malinaw na senyales na handa niyang isuko ang kanyang kapangyarihan. Sinong lalaking nasa makapangyarihang posisyon ang mag-iisip na ibigay ang lahat? Ang hindi alam ng iba ay si Ethan ang naghanda ng lahat simula nang mapahamak ang angkan. Hindi isang puppet ang gusto niya kundi isang tunay na malakas na angkan. Kung hindi, mas makakabuti sana sa kanya kung gumawa na lang siya ng sarili niyang paksayon. Hay nako, panatag at nalulungkot ako sa desisyon mo. Umiling si Ethan at bumantong hininga. Nagtatakang tanong ni Dexter, Kuya Kindstone, paano kayo naging pareho? Maaaring hindi mo namamalayan, pero sigurado ako dahil naglakas loob kang labanan ako. Tungkol naman sa kalungkutan, iyon ay dahil ibang-iba ang landas na tinatahak mo sa akin. Lahat ng oras na itinuturo ko sa iyo ay nalugmok sa imburnal. Tumingin si Dexter sa kanyang kapatid para humingi ng sagot, ngunit lahat ay walang kaalam-alam tulad niya. Nakangiting nagpaliwanag si Ethan, bawat pinuno, maging hari, pinuno ng sekta, o isang simpleng pinuno ng angkan, ay nakakaakyat sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng kanilang sariling paraan. Siyempre, may libo-libo, 10,000 libong paraan, ngunit lahat ng ito ay maaaring paliitin sa dalawa. Ang isa ay ang pamumuno sa mga tao gamit ang isang guwantes na peles, at ang isa naman ay gamit ang isang kamay na bakal. Kapag gumagawa ako ng mga bagay-bagay, hindi ko kailangan ng dahilan. Samantalang ikaw, bata, ay nagsimulang mang-aral tungkol sa katwiran at katapatan. Hay, magkasalungat nga ang ating mga landas. Nagsimula silang ngumiti ng mapait, habang tinutokso ni Andrea, dahil laging kasama ni Katie wala Kindstone ang angkan ng Larsen, nanginginig ang lahat sa takot araw-araw.
Sa takot na baka magkamali sila at pagsabihan ka. Kung magiging katulad mo si Dexter, siguradong masisira ang angkan. Sumabog silang lahat sa tawa. Tumanggaw sina Jigo at Sam. Isang Ethan ang nagpaluhod sa dalawang ekspertong ito. Sa kabila ng kanilang mas nakatatandang posisyon, hindi mahalaga kung kailan nandyan ang lalaking ito. Kung may dalawang Ethan, malaking kapahamakan iyon. Magiging alipin sila sa huli. Labi silang natuwa na ang magiging pinuno ng angkan, si Dexter, ay magkakaroon ng ibang landas kaysa sa demonyong si Ethan. Pero hindi para sa angkan ng Larsen, lahat ng ito ay para sa pansariling interes, at nais nilang magkaroon ng mas magandang kinabukasan sa kanilang angkan. Gayunpaman, nangungutya si Ethan habang umiiling, hindi naman kasentalino ng mahaba nilang buhok ang mga babae. Iginagalang ng lahat ang pamumuno gamit ang velvet guantes, pero ginagamit lang ito bilang pagkukunwari habang bulok ang kaibuturan nito. Ilang tao sa mundong ito ang tunay na namumuno gamit ang velvet guantes. Karamihan ay namumuno gamit ang kamay na bakal at velvet guantes. Kung talagang gusto ng angkan ng Larsen na lumago at maging isang mabait na angkan, hindi ko na ito bibigyan ng 2 taon bago ito muling dumanas ng kalamidad. Ano? Mas gugustuhin ko Peyton tahakin ang landas ng kamay na bakal na katulad mo. Bulalas ni Dexter, ibalik mo agad ang 4 na yan. Hindi ako magiging ganoon ka mapagbigay. Nagsalita si Dexter nang may mga matang puno ng luha. Sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pagpatay 2 taon na ang nakalilipas at ang kanyang pagpapasya ay nababalot nito. Hindi na niya hahayaang mangyari itong muli. Nakita rin ni Ethan ang paghihirap sa puso niya. Umiling si Ethan at hinimas ang ulo ng bata, maaaring magbago ang mundo, pero desisyon mo na yan. Ang dahilan ng okasyon ngayon ay para malaman kung kaya mo bang maging clan head. Hahaha, at pumasa ka ng matagumpay. Ang pangalawang dahilan ay para makita ang iyong landas. Medyo nakakadismaya, pero huwag mag-alala, narito ako. Ang ayaw mong gawin, gagawin ko para sa iyo. Ayaw mong damanak ang dugo, magtatayo ako ng tore at trono na may buto para sa iyo. Maghahari ka gamit ang isang guantes na peles, at wawalisin ko ang lahat gamit ang isang kamay na bakal. Hanggang sa wala ng sino man sa paligid ang susuway sa iyong salita. Kuya Kindstone, sigaw ni Dexter habang niyayakap ang sarili. Kinagat ni Andrea ang kanyang labi, habang nangingilid ang kanyang mga luha, salamat. Tumanggo naman ang iba ng may mas lalong paggalang. Maaaring walang-wala ang angkan ng Larsen, pero dahil naroon si Ethan, sapat na iyon. Matandang Peyton. Dalhin mo ang batang yan sa hukbo ni Drake. Tinapik niya ang likod ni Larsen at ngumiti, kung katulad lang ng sa akin ang landas mo, gagabayan sana kita sa iyong paglilinang. Pero ngayon nakikita ko na ang matandang Drake na yan ang pinakaangkop para sa trabaho. Hinaila palayo ni Kapitan Peyton si Dexter na ayaw pumayag. Humarap si Ethan sa iba, maaari na kayong bumalik sa inyong mga tungkulin. Elder yan? Elder Lord? Kayong dalawa ay tumigil na. Umalis ang iba, naiwan na lamang sina Jigo at Sam. Bamantong hininga si Ethan, paano nangyari to? Kalahating buwan ko na siyang tinuruan. Hihihi, hindi pa ba nakakalimutan ni Katie wala Kindstone ang nangyari? Parang anak mo na ang batang yan. Napatawa si Jigo, pero hindi niya maitago ang paghanga, pero Katie wala Kindstone, yumuyuko ako sa harap mo ng may tunay na paghanga. Kung ako yun, matagal ko nang kinuha ang kapangyarihan sa kawawa at mahinang angkan na ito. Ngayon lang ako nakakita ng kasing tapat mo. Tunay ngang matatag at matuwid ang angkan ng Larsen. Ikaw ang buong respeto ko. Oo. Maaaring ginagawa ni Katie wala Kindstone ang lahat gamit ang kamay na bakal, ngunit tinatreto mo ang angkan ng Larsen ng may malasakit. Napakalalim ng emosyon at etikal na pag-uugali. Iniisip ko kung anong malaking pabor ang ginawa ng pinuno ng angkan ng Larsen kay Katie wala Kindstone para makamit ang ganitong debosyon sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ikinuyom ni Sam ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Umikot ang mata ni Ethan. Wala siyang kaugnayan sa dating pinuno ng angkan. Kasalanan ng demonyong iyon. Bagamat hindi na dahil doon ang lahat ng kanyang ginagawa, sinimulan na niyang alalahanin ang angkan ng Larsen. Ngunit nang matapos ang lahat, pansariling interes lamang ang lahat.
Kaya nang sabihin nilang gumagamit siya ng guwantes na peles, natawa siya ng mapakla. Matagal na kayong nagpagala-gala sa lupain. May naiisip ka bang mga kilalang eksperto sa mga katangian ng apoy at tubig? Biglang tanong ni Ethan. Nagpalitan sila ng tingin at nagtanong, bakit mo natanong, Katie Wala-Kindstone? Nakapikit na sumagot si Ethan, ligtas ang Larsen clan sa kasalukuyan, ngunit malapit nang dumating ang gulo. Sa apat na array, ang Poison Dragon Array sa silangan ay hawak ni Elder Yan, at ang Dazzling Gold Array sa kanluran ay kay Elder Lord, isang body cultivator. Kailangan ko pa rin ng dalawang eksperto para kontrolin ang Black Flame Array sa timog at ang Ice Shadows Array sa hilaga. Kung may dumating na atake, kayang ipagtanggol ito ng apat na array at magtutulungan din sa hindi pagpapakawalan ng kahit sino kapag pumasok sila. Nakasimangot na sabi ni Jigo, dalawang pangalan ang naiisip ko ngayon dahil alam ko na kung ano ang hinahanap ni Katie Wala-Kindstone. Sino? Nag-aalalang tanong ni Ethan. Raging Ancestor, Johan, at Ice Moon Witch, Jillian. Ano, yung dalawang matandang halimaw na yon? Sigaw ni Vicious Pill King at umiling ng madiin, hinding-hindi. Matigas ang ulo ng mga halimaw na yon. Tumanggi silang umalis sa kanilang pag-iisa kahit na imbitado sila ng Regent Estate. Pinilit ng Regent Estate na pumunta sa kanila at labis na nagdusa. Wala nang nanggulo sa kanila simula noon. At kumusta ang kanilang lakas? Tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Ikalimang patong ng Radiant Stage. Nagningning ang mga mata ni Jigo, minsan ko na silang nakalaban. Kung isa-isa lang ang laban, panalo sana ako, pero nagtutulungan sila, pinagsasama ang tubig at apoy. Kahit 5 sa akin ay hindi kayang tiisin ng matagal ang kanilang mga atake. Nako, marunong silang pagsamahin ang apoy at tubig. Hihihi, napakagaling. Tapos na. Ngumisi si Ethan, aalis na tayo pagsikat ng araw. Pero Katie Wala-Kindstone, paano natin sila iimbitahan? Kumurap si Sam dahil sa pag-aalala. Sumanghel si Ethan at natawa, anong imbitasyon? Palagi akong gumagamit ng kamay na bakal sa lahat ng bagay. Elder Lord, nasa iyo pa ba ang 2 spring pills? Siyempre, napakalakas na gamot niyan at hindi ko kayang itapon pa. Hahaha. Nagtinginan silang tatlo at nagsimulang tumawa ng masama. 208. Pagsapit ng madaling araw, sinimulan ni Ethan ang kanyang paglalakbay kasama si Jigo upang hanapin ang 2 matandang halimaw na iyon ng walang palam. Iniwan niya si Sam. Nagalit si Andrea matapos niyang marinig ang sinabi ni Sam. Aalis at aalis siya tuwing parang taberna ang lugar na ito. Galit na galit din si Yana. Dahil simula nang bumalik siya, ni minsan ay hindi niya ito kinausap. Puro mga bagay lang sa labas at sa Larsen clan kanilang pinag-usapan. Hindi kailanman malaya. Humph, mukhang may kinakausap ang batang yan sa labas. Nakapanganga si Yana, maputi ang mga buko-buko niya, handang sumunggab na parang tigre. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap si Raisin ng panawagan ng imperyo upang bumalik. Mabilis na umalis ang hukbo ng Drake, kasama si Dexter, dahil siya ang kanyang ikalimang inaanak. Sa sandaling humiwalay siya sa angkan ng mga Larsen, medyo nalungkot si Dexter nang makitang wala roon si Ethan para magpaalam sa kanya. Normal lang para kay Raisin na makipagdigma ng ilang dekada, at sino ang nakakaalam kung kailan sila muling magkikita. Nagsimula siyang malungkot. Hinaplos ni Andrea ang kanyang ulo upang subukang aliwin siya, ngunit wala itong silbi. Dumating at umaalis si Ethan ayon sa kanyang gusto, bagamat alam ng lahat na lagi niyang iniisip ang kapakanan ng angkan ng Larsen sa bawat galaw. Pero sa tuwing ginagawa niya ito, nag-iiwan ito ng lamig sa lahat. Maaari ka man lang magpaalam sa bata. Pero hindi man lang naisip ni Ethan ang mga ganoong kalokohan. Pangmatagalan lang ang nasa isip niya. Pagkalipas ng 3 buwan, 2 lalaki ang nakatayo sa harap ng 100 milya ang haba at matarik at palikolikong hanay ng bundok. Napabuntong hininga si Ethan nang hindi niya makita ang dulo nito. Ang bundok sa harap nila ay tinatawag na Snowfire Peak. Ang isang kalahati ay natatakpan ng walang katapusang nyebe, habang ang isa naman ay sa naglalakihang apoy na nagpapakintab sa buong kalangitan dahil sa init. Ang nakapapasong apoy nito ay sinunog ang lahat ng bagay sa loob ng 10 milyang radius. Ang nakakapagtaka rito ay ang gitnang lugar, kung saan nagtatagpo ang yelo at apoy.
Nakakagulat ang pagbabago, parang may gumuhit ng linya. Isang hakbang ay nasa yelo ka na, ang susunod ay nasa pagan. Hindi mapigilan ng mga tao ang mapabuntong hininga sa mga kababalaghan ng mundo. Pero alam ni Ethan na hindi ito gawa ng inang kalikasan kundi ng mga tao. Dati itong masiglang lugar na puno ng buhay, hindi ang Snowfire Peak na tawag ngayon. Nangyari ito dahil sa dalawang matandang halimaw na nanatili rito. Umakyat sila at nagsimulang magpalitan ng suntok na hinuhubog ang hanay ng bundok sa bawat pagpapalitan nito, isang impyernong apoy at yelo. Gaano katagal silang naglaban para baguhin ang lugar ng ganito kalaki? Bumantong hininga si Ethan. Pero sa isip niya, sang-ayon siya sa mga ganoong aksyon. Kahit nasa Radiant stage pa lang, kahanga-hanga na ang kapangyarihang taglay ng mga ekspertong ito. Talagang akma sila sa hinahanap niya. Tumawa ng mapait si Jigo, Katie wala Kindstone, sila ay isang mag-asawa na dating lumalaban sa Titans at nagdulot ng takot sa pagbanggit lamang sa kanila. Ngunit ang kanilang karakter ay kakaiba, sa madaling salita. Pareho silang nagsasanay ng magkasalungat na paraan ng paglilinang, sila ay hindi makatwiran at hindi nananagot kahit kanino. Sa huli, nanirahan sila rito at kumalma ang imperyo. Kahit na sinira nila ang magandang lugar na ito, sa ganito, hahaha. Kung ganoon nga, bakit hindi sila nakuha ng Regent Estate? Tumaas ang kilay ni Ethan. Umiling si Jigo at bumantong hininga, Katie wala Kindstone, ang pares na ito ay kakaiba sa sukdulan. Kailangan mong tumingin sa kabila ng kanilang simpleng pagtatalo. Kapag may dumating na kaaway, pareho silang babangon para harapin ito. Ang kanilang operasyon ay walang patid. Noong panahong iyon, 10 eksperto sa Radiant Stage ang napilitang umatras na bogbog at puno ng galit. Naiintindihan ko. Mukhang magkaaway sila, pero ang puso nila ay magkaisa. Para protektahan ang isa't isa. Tumanggaw si Ethan. Pagkatapos, isang biglaang alon ng kaluluwa ang dumaan sa dalawa. Napagtanto nila agad na nakita sila. Elder Lord, alam mo na ang gagawin, di ba? Malamig na sabi ni Ethan. Tumanggaw si Jigo habang natatawa, syempre, daijin mo ang mga mas magaling sa atin, hahaha. Jigo. Kasabay ng isang sipol, isang lalaking nakapula ang lumabas mula sa nagliliyab na bahagi ng kabundukan, sumisigaw sa sobrang galit na nagpatingkad sa tenga ng dalawa. Matamang tiningnan siya ni Ethan. Isa siyang kalbong lalaki na nasa edad 60, may matingkad na mga mata na parang kayang magpaputok ng apoy, at tila patuloy na nanggagaling ang init sa kanyang katawan. Wala paten 30 metro ang layo mula sa kanya, ramdam na ni Ethan ang pagsingaw ng nakapapasong init maging sa kanyang pawis. Naisip niya na kapag lumapit siya, masusunog siya. Ang kanyang apoy na si Yuan Chi ay napakalinis. Hinangaan ni Ethan. Humakbang si Jigo papunta kay Ethan para protektahan ito at sumigaw, Johan, ang tagal na, pero parang mas bastos pa kaysa dati. Inilalabas mo pa ang pressure sa harap ng isang junior. Bastos. Magkaiba ba kayo ng Regent Estate? 10 lang kayo noon at 2 lang kami. Pang-uuyam ni Johan, habang nakatitig kay Jigo ang mga mata, Mad-Deeper, bakit ka nandito? Walang paraan para matalo mo kami ng isa. Natatawang sabi ni Jigo, galit na ninuno, dahan-dahan lang. Hindi ako naparito bilang kaaway mo. Itong batang amo natin ang may katawang apoy at ang Imperial Tyrant body art ay hindi angkop sa kanya. Inatasan ako ng Estate Lord na dalhin siya rito para matanggap mo siya bilang isang disipulo. Disipulo. Kumunat ang noo ni Johan, maraming paraan ng paglilinang ang Regent Estate mo. Bakit kailangan mo Peyton pumunta para sa akin? Hahaha, tama ka. Maraming paraan ng paglilinang ang Regent Estate, pero wala nang mas hihigit pa sa Imperial Tyrant body art. Gusto ng batang Panginoong ito na mas mataas pa ang antas, at kailangan niyang sanayin ang pinakamahusay na paraan ng paglilinang gamit ang apoy sa imperyo. Kaya naman narito ako. Alam ng lahat na ang Raging Ancestors Heaven Searing Inferno ay pangalawa lamang sa mga paraan ng paglilinang gamit ang 7 bahay sa Profound Rank. Tumanggaw si Johan, ngunit ang pagbanggit lamang sa Regent Estate ay nagpasiklab ng nag-aalab na apoy sa kanya. Paano siya makakakuha ng isang disipulo? Sumanghel siya, Jigo, mas lalong naninilaw ang loob mo simula nang sumali ka sa Regent Estate.
Kung gusto mong magpakita ng kabutihang loob sa pag-aakalang makuha ko ang batang ito bilang disipulo, dapat ay pumunta na mismo ang estate lord. Ngunit ang makita ka rito ay nagpapatunay na ang buong Regent Estate ay isa lamang lungga ng mga aso. Nagsisimula ng magalit si Jigo. Humph! Ako yung may dilaw na tiyan. Tingnan natin kung sino ang may tapang kapag naubos mo na itong matipid na bloodworm. Nagngangalit na ninuno, tama na ang kalokohan. Kukunin mo ba siya, o hindi? Hindi. Single ni Johan, ang lakas ng loob mong hingin sa akin na kunin ang iyong batang Panginoon bilang isang disipulo gayong pinalibutan na kaming dalawa ng iyong 10 kagalang-galang noon. Jigo, sa tingin mo ba ay kasing walang tapang mo ako? Nagngalit si Jigo, nauubos na ang kanyang pasensya. Wala siyang ibang magawa kundi ang magmura, makikita natin sa lalong madaling panahon. Ngunit nang sandaling iyon, isang naiinis na boses ang narinig, Elder Lord, ang pagmamayabang mo ng Raging Ancestor hanggang sa langit ay halos hindi ako nakumbinsi na pumunta at tingnan ito. At ano ang nakikita ko ngayong nandito na ako? Halos wala akong makita. Mas masahol pa siya kaysa sa ating mga elder sa Deep Heaven. Tumingin si Johan at nakita si Ethan na kinukutya siya at bamulong, tumigil ka nga. Minsan na akong nakalaban ang 10 sa iyong mga kagalang-galang at hindi ako natalo kahit isang beses. Paano mo nasabi iyan? Hindi ba? Itinuro ni Ethan ang kabundukan ng may pagkahumaling na parang bata, tingnan mo, sinunog ng ating mga elder sa Deep Heaven ang isang bundok ng napakatindi kaya hindi ito nagyelo. Pero napakahina mo, dahil sa maliit mong Yuan Chi, hinayaan mong magyelo muli ang kalahati nito. Natarante si Johan. Mayroon ba ang Regent Estate ng ganoong ka-ignoranteng kabataan para hindi man lang malaman ang laban sa pagitan ng dalawang magagaling na ekspertong ito? Para mailigtas ang sarili niyang mukha, napilitan si Johan na pangaralan ang bata, hindi ako nakikipagtalo sa mga walang muwang na kabataan. Pero kailangan mong maintindihan ang isang bagay, hindi ito isang bundok na nasunog, kundi resulta ng mapait na banan sa pagitan namin ng aking asawa. Wow! Ang galing! Bulalas ni Ethan, kayo ang may gawa ng lahat ng ito dahil lang sa resulta ng inyong mga laban. Kahit ang ating mga kagalang-galang ay hindi kayang gawin iyon. Tumanggaw si Johan at natuwa, matinong bata. Pero muntik na siyang masukuhan ng dugo sa sumunod na linya ni Ethan, matandang Kiyo, ang galing ng asawa mo. Muntik na niyang i-freeze ang apoy mo. Paf! Paf! Nang inig si Johan sa galit, punk, itigil mo na ang kalokohan mo. Nakakaloko yan. Ang apoy ko ang tumunaw sa yelo niya. Ang galit na ninuno, na nakipaglaban sa kanyang asawa sa loob ng mahabang panahon, ay ayaw na sinasabihan na mas mahina siya kaysa sa kanya. Alam ito ni Ethan at ginagawa pa rin niya ito para lang magalit sa kanya. Sumulyap si Ethan kay Jigo at ang dalawa ay nahihilo sa loob. Pero bago pa man menes ni Ethan ang matanda, isang eleganteng boses ang umalangaw-ngaw, napakabait ng nakababatang kapatid. Baka kainin ka na ni ate. Narinig mo yan, matandang baliw. Kahit ang tuta na ito ay nakikitang mas mahina ka, kaya aminin mo na lang. Isang puting figure ang lumutang sa harap nila. Tumingin si Ethan at nakita ang isang 17 taong gulang na batang babae, na may matingkad na mga mata at nakasisilaw ng ngiti. Ngunit alam na alam ni Ethan na isa siyang 100 taong gulang na babae. At nang tawagin niya ang sarili niyang ate, nakaramdam siya ng kilabot. Hindi niya talaga maintindihan ang isang bagay. Habang tumataas ang antas ng pagkultiba ng isang tao, humahaba ang buhay ng isang tao at lumalakas ang isang tao. Ngunit ang babaeng ito ay nagnanais na sayangin ang ilan sa kanyang pagkultiba upang mapanatili ang kanyang kabataan at kalusugan, upang magmukhang isang magandang babae. Kung ginamit sana ang bahaging ito para mapabuti ang kanyang lakas, malamang ay lumipad na siya ngayon. Hindi ba't matagal na niyang natalo ang matandang lalaki? Umiling si Ethan. Hindi niya talaga ito maintindihan. Pero normal lang iyon. Ang isang praktikal at mapang-uyam na lalaking puro pakinabang lang ang nakikita ay hindi kailanman maiintindihan kung bakit pinaglalaroan ng isang babae ang sarili niya para sa kanyang lalaki. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.